Hindi ba dapat ako ang nagtataas ng antas? Posible bang nabigo ako? Ilang dekada na akong nasa negosyo ng antigong bagay. Paano ako magkakamali? Ang painting na ito ay napakapangit ng pagkakagawa. Agad kong nakita. Ito ba talaga ang mga magulang ko sa buhay na ito? Tingnan ko kung ano ang nangyari. Kian, sa pagitan natin, napakalaki ng agwat. Ikaw ang anak ng pinakamayamang lalaki sa Jiangsheng, samantalang ako, ngunit ikaw ay pinalaki sa isang ordinaryong ampunan. Huling tanong ko na ito, may isa kang pagkakataon. Iwan mo ang mahirap na lalaking yon, o umalis ka sa pamilya Song. Ang murang ina sa buhay na ito, isa palang hopeless romantic. Upang makasama ang isang mahirap na binata, handa siyang iwan ang kanyang mayamang pamilya. Gayunpaman, Laging welcome ang bisita dahil pumasok ka. Sa aking tindahan, ang painting na ito. Ako, 1,000 dolyar na lang. Para hindi ka na umalis nang walang dala. sige 1,000 na lang, kahit papaano, mabibigyan mo si Chuan ng gatas. Isa lang itong mapagsamantala. Ang tunay na gawa ni Tang Yin mula sa Ming Dynasty, paano nagkakahalaga ng 1,000 lang? Ano nang ingay iyon? Inday. Hindi ko narinig. Ano nang ingay yon? Posible kaya? Nagkamali ba ako? Kalimutan na lang, nasanggol pa ako, hindi ako makapagsalita. Nanay, tatay, huwag kayong pumayag dito. Ang walang konsensyang mga ngalakal na ito ay bulok na bulok. Ganito kanila inaapi ang aking mga magulang. Bilang may-ari ng pabilyon na ito, kailangan kong durugin ang ulo niya. Aming, Suan. Aming, kanina lang, parang may narinig ako, na boses ni Xuan Suan. Narinig ko rin. Fuan Suan, ni hindi pa nga isang taong gulang. Paano posible na magsalita? Ano ba ang nangyayari? Kung hindi ako nagkakamali, ang narinig natin ay ang iniisip ni Xuan. Kaya hindi narinig ng may-ari ng tindahan. Mga iniisip. Kanina, sabi ni Xuan Suan, yung painting na iyon, ay tunay na gawa ni Tang Buhu. Niloloko tayo ng boss. Ito, Mabuti pang maniwala na totoo. Mabuti na ang sigurado. Malalaman natin kung susubukan. Ano na ang pasya mo? Tungkol naman sa painting mong ito na nakalagay sa labas, ni hindi aabot sa 100 piso ang halaga. Bibigyan kita ng 1,000. Mahal na yon. Kian, itabi muna natin ang painting. Hoy, sandali lang. Huwag kang magmadali. Hindi tama ang presyo. Pag-usapan pa natin. Ito ay negosyo, ganito talaga. Tumatawad ha? Isang tunay na gawa ni Tang Yin. Sa iyong mga kamay, ay 1,000 piso lang ang halaga. Kung ganito ang negosyo ng boss, paano pa tayo makakapag-usap? Marunong ka rin pala, ang reaksyon ng boss. Tama pala ang sinabi ni Xuan. marunong ka man o hindi, hindi mo dapat lokohin ang mga tao ng ganyan. Ang painting na ito ay iniwan sa akin ng aking lola. Paano posible na peke ito? Huwag kang magmadaling umalis sa ganitong paraan. Bibigyan kita ng 5 milyon. Makatwiran na ang presyong ito. Pwede kang magtanong-tanong sa labas. Kunin mo ang painting na ito, ipagbili mo sa akin. Ang nangyari kanina. Huwag na nating pag-usapan. Ano na? Marunong pala ang mga magulang ko. Mayaman nga talaga ang pamilya ni Mama. Natural na malawak ang kanyang pananaw. Ang presyong inalok ng boss ngayon ay katanggap-tanggap na mga 10% ito sa itaas ng presyo sa merkado. Kung mga api ka pa sa mga magulang ko, hindi kita palalampasin. CJ, 5 milyon, bayaran mo. CJ, bibigay ko na agad. Tapos na yon. Huwag kang mag-alala. Nandito ako, walang daya, patas sa lahat. Sa susunod kung may magandang kayamanan, nasa tamang tao ka. Saan kumuha ng lakas ng loob ang walang konsensyang mga ngalakal na ito para magsabing hindi sila nanloloko ng bata o matanda, kahit na itong walang konsensyang mga ngalakal ay may itim na puso. Puno ng peking kalakal ang buong bahay. Chenghua Kai Chicken Cup. Naiwang nagkakalipas sa sulok, ito ay nagpatawan ng todo sa Panginoon ng pabilyon na ito. Aming, Ano pang ginagawa mo dyan? Bilisan mo't, bumili ka ng gatas para kay Xuan. Kung tiningnan mo lang sana ang sulok na yon, ilang 10 milyon ang nasayang mo. Pero tanga ka rin. asawa, nakita ko yung tasa. Ang ganda tignan. Dalhin natin, pandekorasyon. Ang galing ng mata mo, galing ito sa tindahan namin, dekalidad na kayamanan. Boss, huwag mo nang lokohin kami. Kung totoo ito, bakit mo ilalagay doon, sa sulok?
Hindi na kita kakausapin, ang tasang ito, gusto ng asawa ko, kung ano ang ibigay mo, sa susunod, kung may magagandang antigo kami, babalik kami sa'yo. Ipadala. Basag na tasa lang, di mo na kailangan kunin. Kian, alis na tayo. Ay, huwag. Sasakay kayo sa sasakyan ko. Isasama ko kayo ngayon, balutin mo. Kayang gumawa ng tunay na tangin ang taong ito, baka may mas magagandang kayamanan pa. $30 lang ang binayad ko. Nabigay na, hayaan mo na. Pakikuha. Ingat kayong dalawa. Balik kayo. Ang dali lang, nasa atin na. Mas magaling kang artista. Hindi rin, kung hindi mo ako na-remind, matagal na sana akong nahuli. Alam ng mga magulang ko na kayamanan iyon. Puro peke lang iyon. Ako ang tunay na tanga. Binabawi ko ang sinabi ko tungkol sa gwapo pero tangang lalaki. Karapat-dapat nga maging magulang ng amo ng mansyon na ito. Bakit bigla akong inaantok? Muntik ko nang makalimutan. Sanggol lang pala ako. At ilang beses pa akong nag-ensayo ng mahika. Ganyan kalakas ang Lord na ito. Ming, talaga bang, maririnig natin ang iniisip ni Xuansuan? Kian, kakaiba talaga ito. Kailangan mong itago ang sikreto. Alam ko, pero paano nalaman ni Xuansuan ang lahat? Hindi ko rin alam. Pero ang alam ko, si Xuansuan, tungkol sa amin, mahal na anak na babae, siya, ang swerte natin. Ang importante ngayon, puntahan muna natin ang tasang manok na ito. Tunay ba o hindi, diretso na tayo sa Yulan Street. Iyon ang pinakamalaking pamilihan ng jade sa buong bansa. Madaling makuha ang mga antigong milyon-milyon ang halaga. Huwag muna tayong pumunta doon. Saan tayo pupunta? Ang mga bagay na binili mo para kay Xuansuan. Ang dami naman yan. Marami dyan hindi naman kailangan. Hindi ko naisip yon. Ang meron ng iba, dapat meron din ang Xuansuan ko. Ikaw dyan. Ako ang pinuno ng Celestial Strategy Pavilion. Paano ko magugustuhan ang mga bagay na pambata na to? Pero ang cute nga naman. Ang tatanga talaga ng mga magulang ko, malinaw namang may kayamanan sila. Di man lang naisipang ibenta agad para kumita. Sa mall pa muna pupunta para bumili ng regalo sa kin. Bakit parang maiyak na ako? Baka naman, nangangarap lang ako. Yung chicken cup na iyon, tunay pala, ang dali, na ibenta. Totoo talaga, 35 milyon lahat. Kasama na yung 5 milyon sa bangko natin, 40 milyon lahat yan. Sabi ko sa'yo, ang buhay natin, lalong gaganda. Lahat ng ito ay dahil, sa'yo at kay Xuansuan, ang pagkakaroon niyong dalawa, ang pinakamalaking biyaya sa buhay ko. Ako ang pinuno ng Heaven Secrets Pavilion. Nauunawaan ko ang yin at yang, ang 5 elemento. Lahat ay nakasalalay sa isang pag-iisip. Sa pagiging anak ninyo ako, dapat palihim kayong natatawa. Pero bilang mga magulang, hindi naman kayo masama. Tara na. Sa perang ito, Xuansuan, ang mga gastusin sa hinaharap, di na magiging problema. Pwede mo rin, gamitin to para magnegosyo. Negosyo. Baka hindi na lang. Ano ng problema? Hindi ka ba laging gusto mong magnegosyo? Ako. Zhuming, magtiwala ka sa Kin. Ako, si Song Qianqian, ang lalaking pinili ko, hindi papahuli sa sinuman. Magaling ang taste. Kung magaling ang taste mo, hindi mo sana nahanap ang ganyang klaseng lalaki. Masarap ang panlasa. Kung may magandang panlasa ka, hindi ako makakahanap ng isa, ang isang lalaking tulad nito. Si Song Wanwan pala, ang pinakamayaman sa River City, ang minamahal na anak na babae ni Song Yanwei. Mayaman at maganda, sa hinaharap maaari niyang pamunuan, ang Song Corporation, isang tunay na anak ng pribilehiyo. Talagang isang pinagpalang anak, pero ampun lang pala siya. Si Song Yanwei ay mayroon ding isa, tunay na anak na babae. Tama, kahit paano mo sabihin, ang Song Group din. Hindi pa siya ang dapat magmana, di ba? Ito siya, ang pinakamayamang tao na sinasabi mo, tunay na anak na babae, si Ning. Pinalayas sa bahay, isang asong kalye. Anong karapatan mong ikumpara ang sarili mo sa aming Wanwan? Ate, simula nang pinalayas ka sa bahay, ang tagal na, mula nang huli tayong nagkita. Bakit hindi ka magsalita sa iyong nakababatang kapatid? Aalis ka na ba? Wala akong sasabihin sa iyo. Humihiwalay na ako sa tatay ko, at hindi ko kayang mawala siya. Ang iyong kontribusyon. Ate, hindi mo pwedeng basta maghagis ng putik. Ikaw naman talaga noon.
Ang nagpumilit na tumanggi sa engagement ng Wang family, nagpumilit na magpakasal sa isang tao na lumaki sa ampunan at nagtrabaho bilang server sa isang restaurant. Nagpakasal ang waiter. Ito ang nagpagalit sa Wang family na nagdulot sa Song Group na magdusa ng malaking pagkalugi. Pinalayas ka lang ni Dad sa bahay. Bakit sa huli, ako pa ang sinisisi mo sa panghihimasok? Ano, nagpakasal sa isang waitress? Ang binibining ito ay tiyak na nawawala sa katinoan. Eksakto, kaya pala pinalayas siya sa bahay. Mas mabuti pa ang isang ampon, ang katalinuhan ng isang taong gulang na bata. Ang siyang master. Ang taong ito ay ang lolo ko. Ampon na anak, kapatid ni mama. Mukha siyang green tea girl. Ang lakas ng loob niyang apihin ng nanay ko. Hayaan mo akong makita kung anong klaseng tao ka. Hoy, kumuha ka ng sabaw. Hoy, alam kong ayaw mo sa akin. Sabi mo nga, pero bakit mo? Huwag mong sayangin ang pagkain. Bakit mo ibinuhos ang sabaw? Hindi naman talaga. Hindi ko ginawa. Gago, pag-uusapan natin ito mamaya. Kung makapagsalita ka pa kay Wanwan, hindi kita palalampasin. Wala ka bang hiya? Bilang isang babae, ito pa ang isinulat mo para sa isang lalaki. Isang love letter na puno ng mura. Hindi ko ginawa. Hindi ako ang sumulat niyan. Ayaw mo pang aminin. Ngayon, ipaparamdam ko sa'yo ang batas ng pamilya. Talagang baliktad na ang mundo. Walang kahit katiting na utang na loob. Tapos ganito pa ang ginagawa nila kay mama. Pinalaya si mama sa bahay. Paano may taong ganito kasama ang ugali? Nakakagalit talaga ito. Gusto ko talaga siyang tusukin ng karayom. Akala mo ba basta-basta mo na lang ako maaapi? Para mapanatag ang loob ng mga magulang mo. Hoy, payo ko sa iyo, maghiwalay ka na lang sa walang kwentang taong ito. Bumalik ka at humingi ng tawad kay Papa. Baka sakaling makabalik ka pa sa pamilya Song. Ang mga bagay ko, wala kang pakialam. At saka, ngayon, masaya na ang buhay ko. Masaya, taster. Ate, siguro, nawawala na sa isip mo. Sa ganyang klaseng walang kwenta, na wala namang maibibigay. Paano mo masasabing masaya? Basta kasama mo ang taong mahal mo. Lahat ng gagawin mo ay masaya. Pero para sa katulad mo, isang batang galing sa kalye, baka sa buong buhay mo, hindi mo talaga maintindihan, di ba? Ikaw. Ang galing ni Mami. Tama talaga yan. Bigyan mo ako ng maayos. Galitin hanggang mamatay yang malisyosang green tea bitch na yan. Sige, 1-1. Di na kailangang magsalita pa sa mga taong ganyan. Bababa lang ang iyong estado. Ikaw ngayon. Pero, ang general manager ng Song Group, ituloy na lang natin ang pangunahing gawain. Pumunta sa Jade Conference. Paisahing ikagulat ang buong mundo. Sa ngayon, sa buong Jiangcheng, ang tingin ng bawat makapangyarihang pamilya ay nakatutok sa'yo. Bakit ka pa mag-aaksaya ng oras sa kanila? Dalawang walang kwentang nilalang. Jade and Stone Conference. Ate, pag-usapan nga natin to. Dapat nga pasalamatan kita. Kung hindi dahil sa'yo, na ipagtabuyan sa bahay, di ako ang magkakaroon ng pagkakataon na dumalo sa Jade Conference at maging bilang identity ng General Manager. Jade Conference. May ipagmamalaki ba yan? Di mo ba alam na ikaw pa rin ang young lady ng Song family, di ba? Noon, para sa'yo, wala talaga yan. Pero ngayon, baka di mo na maabot ang pasukan, di ba? 1-1. Ang Jade Convention na to, ang eligibility for membership ay ang pagbabayad ng 30 milyon bilang security deposit. Isang anak na babaeng pinalaya sa bahay. Di lang 30 milyon, kahit 3,000 piso. Baka di mo pa maabot, no? Ikaw, Sayang talaga, ate. Gusto ko talaga na makasama ka sa Gemstone Conference. Na ganito, para malaman ng lahat na ikaw, Song Chen Chen, ay wala kung wala ang iyong background. Walang ibang lugar ang makakapantay, kahit sa isang 10,000 bahagi ng akin. HMPH. HMPH. Mrs., gusto mo bang sumali sa Jade Conference? Kung gusto mong sumali, magparehistro na tayo ngayon. May pera naman sa card natin. Naiinis na ako! Naiinis na ako! Pumunta para hamakin ako! Mami, hintayin mo lang. Titingnan ko nga ngayon kung ano ba ang bathroom conference na to. Di ko inaasahan na itong maliit na Jade Conference ay nagtataglay pala ng isang priceless Imperial Jade na nagkakahalaga ng 500 milyon. Mag-isip ng paraan para matulungan sina Mommy at Daddy na makuha ang Jade na to para maipahiya natin yang si Song Wanwan. Ito ba ang Jade Convention? Mukhang masigla ito. Buti na lang biglang nagbago ang isip ng mga magulang ko. Nakapasok kami sa tulong ng 30 milyong deposito. Ngayon magbibigay na ako ng buong lakas ko. Munting green tea, hintayin mo lang ako, princess. Talagang magtuturo ako sa iyo ng leksyon. President Song. Ako ang general manager ng Kisheng Company. Ha 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 ha.
Ito ang aking business card. Umaasa akong makatanggap ng iyong patuloy na suporta sa hinaharap. Kung gayon, President Song, siguradong abala ka. Hindi ko nga narinig ang kumpanyang iyon. Bakit hindi mo tingnan ang sarili mong antas? At gusto mo pang alagaan ka ng aming Wanwan? Ang aming, si Wanwan ang magiging pinakamayaman sa Jiangcheng. Wanwan, napakabait mo talaga. Sa susunod na makaranas ka ng ganitong sitwasyon, huwag mo na lang pansinin. Oh, huwag kang magsalita ng walang kabuluhan. Hindi pa inaanunsyo ni Father ang magiging kahalili. Ang kahalili ng Song Group. Sino pa ba kundi ikaw? Maaari bang ang hindi gustong anak sa labas na hindi kayang bumili ng gatas para sa sanggol? Haha, ni hindi niya alam kung nasaan ang pinto papunta sa Jade Conference. Walang ideya. Huwag ka nang umasang makapasok. Ang pagbagsak ng aming Wanwan, ang tunay na sentro ng council meeting. Song Chen, ang kapal mo naman. Nakapasok ka pa talaga ng palihim dito sa venue. Alam mo ba, anong klaseng okasyon ito? Ito ang pinuno ng pamilya yan mula sa kabisera, Jade Conference. Ang pamilya Song ng Jiangcheng. Sa harap ng pamilya yan, ay wala talaga. Kung gusto mong maghanap ng gulo, bahala ka. Pero gusto mo bang isama mo ang pamilya Song sa kapahamakan mo? Song Wanwan, huwag kang magsinungaling tungkol sa akin. Wala kaming ginawang mali, tapat at prangka kami. Pumasok. Pwede bang, sa ngalan ng pamilya Song, ang pinanghahawakan mong pumasok, Song Chen? Wala ka bang hiya noong umalis ka sa bahay noon? Napakatatag mo. Sino nagsabi niyan? Sa ngalan ng pamilya Song, pumasok. Hindi ba ako pwedeng ganito? Ako ang nagbayad ng deposito. Papasok ka ba? Natatakot ako sa'yo, kayong dalawa lang. Mga tagadala lang ng pinggan, isang anak na itinakwil ng pamilya. 2 taong ang bulsa, ay hindi makapag-ipon ng 300 piso. Nakapagbayad ba ng deposito? Oo. Mula sa malayo. Ang baho ng kahirapan sa inyo. Alam mo ba kung ano ang 30 milyon? Pagdating sa pera, sapat para bilhin ang buhay ninyong dalawa. Sige. Dahil nabayaran na ang deposito, may patunay dapat, di ba? Nasaan ang patunay? Patanjin nga. Song Wanwan, parang hindi ka naman. Ang host ng Jade Conference, di ba? Ang aming mga credential, bakit mo dapat makita? Kailangan naming ibigay. Dahil lang ako ay General Manager ng Song Group, ganap na kumakatawan sa pamilya Song. Pumasok kayo ng palihim sa venue, dinudungisan ang pangalan ng pamilya Song. Makakapagpakita ba kayo ng ebidensya o hindi? Kung hindi, tatawag ako ng seguridad. Huwag nang umasa, kahit ibenta pa namin sila. Hindi pa rin kami makakaipon ng 30 milyon. Siguro, nakapasok sila ng palihim. Saan kukuha ng credential yan? Guardia, ang trabaho ninyong seguridad, paano nangyari na? Nakapasok ang dalawang ito, ng palihim. Palabasin ninyo sila. Ito, Wala bang saysay ang sinasabi ko? Ako ay mula sa Songshi Group, General Manager. Kayo ang aming pinarangalang bisita. Ang Song Corporation. ang yabang naman. Kayo ang pamilya Song. Representante na ipinadala ngayon. Sino ang nag-utos sa'yo na sa Jade Conference? Mag-ingay. Ang ipinadala ni Song Yanhui ay talagang bastos. Kapag binigyan ng pagkakataon, kailangan ko talagang kausapin siya at pag-usapan ito. Hindi naman. Tito yan, hindi ko sinasadya. Ang mga gustong magkagulo sa venue ay silang dalawa. Pumasok sila ng palihim sa venue. Natatakot din ako. Naapektuhan ang inyong Jade Conference. Kaya pinapalabas ko lang sila ng mga gwardya. Kayo. Sa Jade Conference, hindi ito palengke. Kung papasok kayo ng pilit, lumabas ka agad. Isinasaalang-alang na may kasama kayong bata. Hindi ko na ito pag-initan ngayon. Ang responsibilidad mo ngayon. Tiyo yan. Pekeng-peke ito. Tingnan mo silang dalawa. Hindi talaga. May 30 milyong tao. Tunay ang mga credential. Dapat mong tingnan mabuti ulit. Tiyo yan. Nakuha na siya ng pamilya Song. Sakto lang. Saan niya nakuha ang pera? Wala akong pakialam dito. Basta may credential ka. Ikaw ay bisita sa Jade Conference. Sa Jade Conference, bawal ang maingay. Kung may susunod na pagkakataon, kahit na ikaw pa ang General Manager ng Song Group, hindi kita palalampasin. Siguro yung matandang hayop na si Song Yanwei, ang lihim na naglipat ng pera sa kanya. Kung hindi, dahil pareho silang walang kwenta, saan kukuha ng pera para sa deposito? Itong si Song Chen ay talagang matapang. Kahit na pinalaya sa bahay, nakapasok pa rin siya gamit ang 30 milyon. Hindi ko alam kung ano ang layunin niya. Ano ba ang alam mo? Yan si Song Chen. Ay walang iba kundi ang panganay na anak ng Song Group. Palagi naman siya ang namamahala sa Song Group sa negosyo ng Jade. Ang pagpasok niya ngayon ay tiyak na naglalayong kumita ng malaki sa maliit na puhunan. Halika't magsugal ng malaki. Tama ka. Sa kakayahan ni Miss Song, isang 30 milyong bayad sa pagpasok ay wala lang yan. Mamili ka lang ng ilan, at babawiin mo ang mga iyon, mga kasama. Mali ang hinala ninyo. Ano ang ibig mong sabihin? Siya ay si Song Chen. Bagamat siya ay ang panganay na anak ng pamilya Song.
Ngunit sa totoo lang, wala akong alam tungkol sa Jade. Hindi pwedeng mangyari yan. Narinig ko, si Miss Song, napakatalas ng kanyang paghuhusga. Kung kahit kaunti lang ang kanyang mata, hindi niya pipiliin ang isang waiter para maging asawa niya. Ikaw, Bakit ganoon, ate? Parang hindi ka masyadong kumbinsido. ayoko nang mag-aksaya ng oras sa katulad mo. Hoy, huwag mong gawin yan, ate. Dahil hindi ka kumbinsido, magpaligsahan na lang tayo. Tamang-tama ang timing. Ngayong araw, lahat ng mga kilalang pamilya sa Jiangcheng ay nakatingin. Hayaan mong makita ng lahat kung anong klaseng lalaki ang napili niya. Para sa asawa, kung anong klaseng tao siya. Nakakagalit ito. Nakakagalit. Paano nila nagawang hamakin ang tatay ko ng ganito? At nanay, maghintay ka lang. Kapag natulungan ko na ang mga magulang ko na makakuha ng batong-bato na nagkakahalagang 500 milyon, pagbabayaran mo ito. Ate, anong pinagtatawanan mo? Song Wanwan, hindi ba't lagi mong iniisip na ang napangasawa ko ay isang walang kwenta? May lakas ka bang makipagpaligsahan sa akin? Makipagpaligsahan. Eksakto. Anong paligsahan? Paligsahan lang, pagsusugal sa mga hiyas. Ikaw ay gumaganap bilang ang Song Corporation, ang young mistress ngayon. Malamang, ikaw ay dapat na napakaalam sa pagsusugal ng Jade. Kaya gusto kong makipagpaligsahan ang asawa ko sa iyo para makita kung sino ang nakapili ng batong-bato na may pinakamataas na halaga. Inaasahan mong makipagpaligsahan ako sa isang waiter. Paano? Wala na akong lakas para makipagpaligsahan pa. Ako. Hindi ako makapangahas, Song Chen. Dahil ikaw mismo ang humahanap ng kamatayan, huwag mong sisihin ako, wala nang problema. Pero walang kasiyahan kung pagsusugal lang, dagdagan natin ng pusta. Anong pusta? Kung kayo ang matalo, umalis kayong dalawa sa Jiangcheng at huwag nang bumalik at sa harap ng lahat, lumuhad ka at humingi ng tawad sa akin. Sabihin mong malakas na ikaw, Song Chen, ay hindi kasing galing ko. Kian. Bakit ngayon ka natatakot? Ikaw ang bahala kung gusto mong tumaya o hindi. Pero kung gusto mo, ng pusta, gusto ko rin. Ng pusta. Kung manalo ang asawa ko, ayokong umalis ka sa River City. Pero kailangan mong gawin iyon. Sa harap ng lahat, magmano ka ng 3 beses. Sa akin. At sumigaw ka ng malakas ng 3 beses. Na ikaw, Song Wanwan, ay isa lamang katulong ng aming pamilyang Song. Isang batang ampon. Ano? Kung hindi ka makapangahas na tumaya, wag na lang. Hindi ako namimilit. Sinong nagsabing hindi ako makapangahas na makipagpaligsahan? CJ. Lahat ng naririto pakiusap. Maging saksi. Ganun talaga ang dapat itsura ng kagandahan. Ang ganda talaga ni Mama, nakakabilib. Kian. Hindi ba't medyo padalos-dalos ang ginawa mo? Ako, nagsusugal ako sa mga batong Jade. Wala akong ideya. Kung matatalo tayo, kailangan ba talaga nating umalis sa Jiangcheng? Kung tayo walang tigil na pagpapasensya, ay magpapalala lang kay Song Wanwan para maging mas agresibo. At, bago pa lumabas ang resulta, hindi pa sigurado kung sino ang mananalo at matatalo. Mahigpit na supilin ang kayabangan ng green tea. Basta't nandito ang master na ito, ang pustahang ito. Ikaw lang ang bahala. Paano ko sasabihin sa aking mga magulang kung aling bato ang may laman? Limitado ang oras ni Mr. Tayo ay, mamili muna tayo ng mga bato. Sige, bilisan na natin. Wanwan. Oo, ang pustahang ito, hindi ba't napakalaki kung tayo'y matalo? Totoo. Pagdating sa pagsusugal sa mga bato, puro swerte lang talaga yan. Sino ang nagsabi sa iyo na swerte lang ang basehan? Ang pagpili ng mga hilaw na bato ay may kinalaman din sa kasanayan. Kakakaluklok ko pa lang bilang general na manager at gumastos ng malaking halaga para umupa ng isang master. Ang master na ito, alam mo, ay minsang nakagawa mula sa 10 hilaw na bato ng 6 na pirasong berdeng jade, isang maluwalhating record. Basta't nandito siya. Kahit pa si Song Chen, ang walang kwentang asawa. Kahit na siya mismo, si Song Chen ang lumaban, tiyak na matatalo pa rin siya. Bibilangin ko ang oras. Dapat malapit na rin siyang dumating, di ba? President Song. Narinig kong ikaw, kanina, ay may isang tao na nakipagpustahan. Oo, tama. Kaya, sa pagkakataong ito, kailangan ko ng tulong mo. Huwag kang mag-alala, ang bagay na ito, hayaan mo sa akin. Ginagarantiya ko sa'yo. Nalubos kang masisiyahan. Song Chen, patay ka. Husband, tingnan mo itong hilaw na bato. Ano sa tingin mo? Sa pangkalahatan, mas mataas ang presyo. Mas malaki ang posibilidad na makakuha ng jadete. Isang pirasong bato lang ito, walang laman sa loob. Ang gumastos ng 3 milyon para sa batong ito, parang nagtatapon lang ng pera. Sa tingin ko, hindi masyadong maganda ang batong ito. Kung hindi, tignan natin ang iba. Oo. Ang tanga kong pogi na tatay.
Di ba talaga? May talento sa Jade, di ba? Nahuhulaan lang sa kutob. Talaga ang tatay ng may-ari ng pavilion na ito. Iyon, ang daming bagay dito. Paano natin pipiliin? Base sa mga naunang pagsusuri ko, yung Emperor Grade Jade the Rough Stone. Kung makita mo ang batong iyon, maakit ang atensyon ni nanay at tatay. Kian, marami raw hilaw na bato doon. Tignan natin. Ang tatay ko talaga super genius. Ang sixth sense parang katulad ng divine foresight technique ko. Ito lahat ay ang pinakamahinang klase ng hilaw na bato. Parang basura na ang kalidad. Talagang, imposibleng magkaroon ng jade. Sa halagang 1,100, Emperor's Jade na nagkakahalaga ng 5 bilyon at yung 301 mataas din ang kalidad ng Jade, pati yung 600 piso. Well, sa tingin ko, ang ilang batong ito, okay lang yan. Hindi naman mahal eh. Kahit hindi maganda ang resulta, wala namang masamang epekto. Ang tatay ko talaga ay isa sa 10,000, isang henyo. Song Chen. Ito ay ang batong hilaw na napili mo. May problema ba? Sa pagpili ng batong hilaw, una, tingnan ang hugis. Pangalawa, tignan ang pagkakahabi. Pangatlo, hanapin ng mga bitak ang mga batong ito. Iba't ibang kakaiba at kakatuwang bagay. Punong-puno ng bitak mula ulo hanggang paa. Walang iba kundi basura. Para lang sa mga bato sa ilog. Walang pinagkaiba talaga, ni hindi na nga dapat banggitin. Ha? Som Chen. Ito ba ang taong hinanap mo? Ang galing ng asawa mo. Puro basura lang ang napili. Totoo. Basura talaga ang basura. Isang server lang. Alam mo ba, akala mo, mabuti ang mura. Talagang inisip, sa palengke, pagbili ng gulay. Isang banta ng sirang bato, lahat-lahat, ni hindi pa aabot sa 3,000. Isang piraso lang para kay Wanwan, 3 milyon na agad. Deposito sa membership, sino ang nakakaalam? Saan mo ninakaw iyan? Paano ko kayang pakawalan? Gumastos ng malaki sa pagbili ng batong hilaw, at nananaginip pa rin, para lang sa nobela, yumaman ng isang gabi. Ito'y pangangarap lamang. Song Chen, tiyak na matatalo ka. Kung ngayon, aminin mong talo ka sa akin. Sabihin mong, ni hindi ka katumbas ng isa sa mga daliri ko. Ni hindi ka katumbas ng isa sa mga daliri ko. Sabihin mong ang asawa mo, ay basura lamang. Maaari pa kitang palampasin. Ano sa tingin mo? Ni hindi pa nabubuksan ang bato. Song Wanwan. Sinasabi mo ang mga bagay na ito, hindi ba't medyo maaga pa? Kailangan pa bang buksan ito? Ang resulta ay, medyo halata na. Bakit hindi buksan? Nagastos na ang pera. O ibig mong sabihin, natatakot kang matalo sa akin? Matalo sa iyo. Nababaliw ka na ba? Paano naman ako, para lang mawala ka, ng malinaw na malinaw? Kay Shi. Ang unang pirasong ito, tumama diretso sa dekalidad na glass jaded. Nang ganoong pagkakahabi at laki, pinakamababang halaga ay 5 milyon. Tapos na ang pagputol ng bato, 6 na piraso lahat, 4 na piraso ang may laman na berde. Tinatay ang presyo ng hilaw na material, 73 ang 6 na batong ito, 4 na piraso ang naging berde. Ang tsansa ay napakataas. Ang taong ito ay isang dalubhasa. Hindi ba halata yon? Ang Song Corporation. Ang konsultant na kinuha ay maaaring mahirap. Mukhang, dahil sa pakikialam ni Song Chen. Ang mga pirasong basura na iyon, na gustong manalo sa pastahan, ay halos, imposibleng bagay na ngayon. Ngayon, ipapakita ko, sa lahat ng malinaw, na ikaw, ang tunay na anak, ay hindi katapat ng isang ampon na tulad ko. Alam ng matandang iyon, ako ang pinakaangkop na tagapagmana, ng Song Group. Song Chen, talo ka na. Sa ngayon, lumuhad ka at gumapang palabas. Lumayas ka sa Jiangcheng magpakailanman. Kung ako, ay tama ang pagkakaalala. Ang aking mga bato, malamang hindi pa nga ito namumulaklak. Sa ganito lang, 3 hamak na bato. Paano ito bubuksan? Lagi ka na lang talo. Guro, pakiusap, ilipat mo ang 3 batong ito. Buksan mo ito para sa akin. Ito, kayong 3 walang kwentang basura, ay ganap na, hindi na kailangang buksan. Sinabi ko na sa iyo, ang mga batong ito mo, itinapon sa tabi ng daan. Walang mag-aaksaya ng oras para pulutin. Paano? Nangangarap ka pa rin ng malaki, na magkakaroon ng jade. Kahit na ito ay basurang material, mabuti rin sa isa't isa. Ito ay binili ng pera. Guro, binuksan mo lang ito para sa akin. Tingnan mo. Sige nga.
Sabi ko, ang ganitong klaseng basura, hindi na kailangang buksan. Ito ay ganap na pag-aaksaya ng oras. Akala ko si Song Chen ay medyo tuso. Hindi ko inaasahan. Ang ganitong resulta ay tunay na nakakabigo. Hindi naman ganoon karami ang henyo. Parang basura sa mga scrap. Isang server lang. Sino ang nakakaunawa sa halaga ng Jade? Si Song Yanwei ay nagkaroon ng anak na ganito. Talagang sakit sa ulo. Kawawang pamilya, Song Chen. Kumusta ka rin? Ang panganay na anak ng pamilyang Song. Paano ka makakapagtiwala ng basta-basta? Isang server lang. Anong galing sa pag-uukit ng Jade? Sa madaling salita, walang pag-asa. Nagdala ka ng kahihiyan sa aming pamilyang Song. Ngayon, ako ang kikilos bilang kapalit ng ating ama. Ipahayag sa lahat, ikaw. Mula sa aming pamilyang Song, wala ng koneksyon sa taong ito, ay ganap na itatapon sa labas ng pamilyang Song. Ang master na tagaputol ng bato ito ay lubos na hangal. Ang piraso ng jade ay nasa pinakakaliwang bahagi, hiwain mo ito sa gitna, makikita mo ito. Guro, tulungan mo ako sa piraso ng batong ito. Hiwain mo para sa baka. Song Chen. Ang batong ito mo lang, kahit paano mo ito hiwain, hindi pa rin ito magbabago. Tiyak na matatalo ka, iyan ang katotohanan. Guro, huwag mo nang hiwain. Talagang naging berde pala ito, at malaki pa, mga fluorescent currents na umiikot. Ito ay isang piraso ng, talagang pambihirang material ito. Lumobo ng husto ang halaga. Top grade na jaded na parang yelo. Ganito kalaki at kaganda ang texture. Isang piraso lang nito. Nagkakahalaga ng 5 milyon. Imposible ito. Isang piraso ng basura. Paano kaya ito? Magpuputol na ako ng bato na nagkakahalaga ng 5 milyon. High grade na jaded. Hindi ba't sabi mo, sa mga raw materials niya, puro sirang bato lang. Hindi ko rin alam, anong nangyayari? Paano kaya nila, mula sa basurang material, nakakuha ng kayamanan? Ano na ang gagawin natin ngayon? Huwag magmadali, ito ay pawang. Isang habang lang na ginawa, swerteng aso lang. Ang natitirang 2 piraso ng material. Puno ng bitak, imposible. Sige, buksan mo ang isa, isang piraso ng jade. 5 milyon lang, meron tayong, buong 73 milyon, ang kompetisyong ito. Kahit ano pa ang mangyari, sa atin ang panalo. Tama, ang pagsusugal sa bato ay swerte lang. Ibig sabihin, wala nang pag-asa. Hindi ako naniniwala na kayong dalawang walang kwenta ay magiging swerte ng palagi. Ay naku, may maganda uli, 3 piraso ng basura, 2 magkasunod pa. Swerte ba ito? O kasanayan? Mga auspicious clouds mula sa silangan. Violet pala ito. Naku po, ang pirasong ito ay nagkakahalaga ng 30 milyon lang. Talaga, napakalaking tubo. Hindi pwedeng 3 dolyar. Lahat pwedeng i-ship, di ba? Pwedeng i-ship ang lahat ng 3 piraso. Lahat ng nakaupo dito. Alam ninyo ang jade, ng husto, ang mga bagay na ganito, talagang imposible. Ang pagsusugal sa bato ay nakadepende sa swerte. Hindi ito magtatagal sa huli. Kailangan pa rin ng lakas. Song Chen, kahit na mayroon kang hindi ka panipani walang swerte, ano naman, ang dalawang ito kapag pinagsama, ay katumbas lamang, nang wala pang 10 bahagi ng akin. Gusto ka nang patayin ng langit, talagang matatalo ka. Guro ko, tanggalin ang huling bato. Rin. Ito. Tatlong piraso ng basurang material, lahat ay naipadala na. Imperial na jade ito, sa buong bansa, hindi makahanap ng ilang piraso, hindi bababa sa 500 milyon ang halaga. Ang kayamanan ng tindahan, antas, isang tunay na pagpapalaya ng mga dragon. 3 piraso ng basura, lahat ng kalakal ay naipadala, iyon ay isang bagay, ngunit ang kalidad din. Mas mataas ang isa kaysa sa isa. Ito, imposible, talagang imposible ito, hindi ako naniniwala. Ito ay inilalabas ng paisa-isa, paano mo ito maiuugnay sa swerte? Lahat ng 3 piraso ay nagbunga ng kayamanan, at mayroon pang imperial na berdeng jade. Swerte ito, ito ay tunay na kakayahan talaga. Ito ay talagang, isang server lang. Posible iyon, napakabata. Isang henyo, hindi maipaliwanag, isang bagay na lampas sa karaniwang pag-iisip upang ilarawan. Song Chen, malamang ay nangangahulugan ng pagtuklas, ang nakatagong, kahanga-hangang talento ng kanyang asawa. Kaya nga, mas gugustuhin pang mapalaya sa pamilya, kaysa pakasalan ang kanyang asawa. Pagkatapos ng lahat, ay mayroong ganoong nakakatakot na talento, upang lumikha ng isa pa, ang Song Corporation. Walang problema talaga. Ang ika-6 na sentido ng tatay ko.
Huwag na nga itong banggitin isang song group. Ay isang bagay lamang ng panahon. Song Chen, ano ba talaga ang ginagawa mo? Isinilang na may katsarang pilak. Ang pagiging isinilang lang ay hindi ang problema. Sinasadyang nakita, isang walang kwentang tao. Isa pa, isang nakabaong brilyante ng talento. Song 11. Sa harap ng napakaraming tao, anong mga daya ang maaari kong gawin? O ibig mong sabihin, gusto mong walang hiya na sumira sa iyong salita, sa harap ng buong, elite ng Jiangsheng, at tumangging tuparin ang pustahan. Nakita na ito ng lahat, pustahan sa mga hiyas, kung matatalo ka ng asawa ko, kailangan mong gawin ito mismo sa harap ng lahat, magmano ng 3 beses sa akin, at sumigaw ng 3 beses ng malakas, na ikaw, Song Wanwan, ay wala kang iba kundi isang utusan ng aking pamilyang Song, isang batang ampun lang. Ang pustahan ay pustahan. Ngayon, panahon na para tuparin mo ang iyong pustahan. Ikaw na ang sumunod para tuparin ang pustahan. Ang galing ng ginawa ni Mama. Ganun lang, sipain mo sila habang nakaluhod. Hayaan mong magpasikat ang berdeng tiyan na ito. Matatakot ka pa bang mangapi sa mga magulang ko? Ngayon, nalalasahan mo na ang mapait na bunga, di ba? Song 11. Lumungad ka. Sa lahat ng mga taong ito, ang buhay na tinahak ko sa pamilya Song ay mas masahol pa kaysa sa isang katulong. Lahat ng ito ay dahil kay Song Wanwan. Kung hindi dahil kay Xuansuan, lalo lang akong aabusuhin niya. Sa huli, pinalayas siya sa Jiangsheng. Kahit ang langit hindi na nakatiis, ang mga ginawa ni Song Wanwan. Ikaw, gagawin mo ba talaga ang bagay na ito ng ganito kalala? Gagawin mo ako sa harap ng lahat, na lumuhad sa iyo. Sino sa mundo ang napakalupit? Ako na nga, ang pinalabas sa pinto. Gusto mo pa ring lipulin silang lahat. Akala mo kasi nakakuha ka ng master. Ngayon sigurado ka na sa panalo. Makipagpustahan. Pilitin ako, isang miyembro ng pamilya Song, ang tunay na anak na babae, na mawala sa Jiangsheng, at huwag nang bumalik sa bahay. Sa kasamaan, sino ang makakapantay sa iyo? Tama na. Wala naman ito kundi isang pastahan. Bibigyan kita ng 10 milyon. Ang bagay na ito, kalimutan mo na lang. Ang halagang ito, para sa iyo, ay katumbas na ng isang napakalaking halaga. Pwede na ba ito? Ayaw ko ng pera. Gusto ko lang natuparin mo ang pustahan. Song Chen. Huwag kang magmalabis. Nakipagpustahan ka, tapos gusto mo pang umatras? Ang prestihiyosong Song Corporation, ang General Manager, wala bang ganoong kredibilidad? Kami lahat ay nakatingin. Kung gusto mong makipagpustahan, dapat handa kang matalo sa negosyo. Integridad ang pundasyon. Kung ang lahat ay katulad mo, sino ang maglalakas loob na makipag-ugnayan sa Song Group sa negosyo? Kayong lahat. President Song, mas mabuting tuparin ang pastahan. Ang mga tao dito, mayaman man o mataas ang estado, kung magdulot ito ng galit ng publiko, baka magkaroon ito ng malaking epekto sa Song Group. Ang posisyon mo bilang General Manager, hindi na mananatili. Sige. Luluhod ako. Tumigil ka. Song Qianqian. Anong Dad, Pangalawa, si Wanwan ay kapatid mo. Noong nakaraan, isang bagay lang ang pagbuli sa kanya sa bahay. Pero dito sa publiko, ganito mo pa rin siya inaapi. Pinalayas na kita sa pamilya Song. Hindi pa katagalan. Tito, hindi ganoon ang nangyari. Ako at si Qianqian. Ming, hindi mo na kailangang sabihin sa kanya ang lahat. Kahit anong sabihin mo, hindi siya maniniwala. Ikaw, Lao Song, nagtatangi. Walang ibang nagtatangi. Kagaya mo, di ba? Taos puso akong humihingi ng paumanhin. Kasalanan ko lahat ito dahil hindi ko naalagaan ng maayos ang anak ko. Patawarin niyo ang kahihiyan. Ang hangarin ko naman, malinaw na malinaw. Laging ikaw, itong ampon na anak. Napakapushi at agresibo. Walang ibang pupuntahan ang anak mo. Nagpustahan lang. Pustahan ay pustahan. Tuparin ang pustahan. Ano ng problema doon? Pero, si Hauhu ay kapatid niya. Ang pagluhod sa publiko ay malinaw na paghamak sa otoridad. Ang sarili mong anak, gusto lang siyang lumuhod at humingi ng tawad. At ang ampon na laging pinapaboran mo, gusto pala niyang mawala na magpakailanman sa Jiangsheng. Hindi na makauwi. Ano? Oo, malinaw naman na siya mismo. Ang gustong magtaboy sa sarili niyang kapatid. Sa Jiangsheng, habulin at lipulin. Ayaw tanggapin ang pagkatalo. Gusto mandaya, ngayon nagpapakaawa. parang puting lotes. Pero sa totoo lang, ahas lang siya na nakatago sa damo. Dad, kasalanan ko lahat. Normal lang na magalit sa akin ang ate ko. Kung ako ay luluhod, para may buhos ni ate ang galit niya. Umuwi na tayo. Biro lang, hindi ko inakala, nalalala ang sitwasyon. Paano ako mananagot sa nangyari ngayon? Bakit ko naman gugustuhin? Itaboy ang ate ko sa Jiangsheng. Alam ko, kahit na ano pa, ako ay isang ampun lang. Sanay na sa pagiging inaapi. Tingnan mo ito. Tingnan mo ang ginawa mo. Inapi mo ang kapatid mo hanggang sa ganito ang kalagayan niya. Biro lang ng magkapatid. Pwede bang seryosohin? Mag-apologize? pasensya na sa kanya. Impossible. Ikaw, sinusubukan mo bang baliwain ako? Paano ako nakapag-anak ng isang babaeng tulad mo?
Old Song, sa tingin ko, naging pinakamayaman ka na sa Jiangxin, at nalito na ang utak mo sa proseso dahil sa isang ampon na anak na babae, handang baliwalain mo ang isang napakagaling na talento tulad ng tunay na anak na babae na napilitang talikuran ng mundo. Kung magpapatuloy ka ng ganito, ang Song Corporation, hindi ka na malayo sa pagbagsak. Lahat iyon ay dahil sa rebelde niyang anak na babae. Anong mga kakayahan mayroon siya? 3 piraso ng basura, lahat ng kalakal ay naipadala, Icy Crystal Violet, at isang piraso ng Imperial Jade. Pagdating sa Jade, sino ang may ganoong kakayahan? Kung talagang ayaw mong makita ang iyong sariling anak na babae, ibigay mo siya sa akin. Handa akong mag-alok sa kanila ng mataas na sahod. Kayo bilang mag-asawa, magtrabaho kayo sa aking kumpanya. Ano sa tingin mo? Bibigyan ko kayo, bawat tao bawat taon. Nag-aalok ng base salary na 50 milyon. Tapos, ang 3 piraso ng Jade na inalok mo, gusto ko lahat iyon. Nag-aalok kami sa iyo ng 600 milyon. Ano sa tingin mo? Nako, 50 milyon para sa isang tao. Kaya para sa isang mag-asawa, hindi lang yun ang base salary. 1 bilyon lang, ha? Hindi mo man lang isinasaalang-alang ang kanilang mga kakayahan. Sa isang Imperial Jade lamang. Ipinakita sa tindahan. Maaaring gawin ng stock price. Talaga. Ay isang hindi nakikitang signboard. Kung hindi, paano ito matatawag na kayamanan ng tindahan? Ito. Sila, malinaw na sila ay pinalayas sa bahay. Paano pa ito magiging magandang kapalaran? Ako ang pinakakakayahang isa, Song Chen. Walang kwenta lang siya. Kian, ikaw ang magpasya. Makinig ako sa'yo. Iyon, medyo disenteng tao itong si Qin Fian. Mas mura kaysa sa bayis na lolo na ito. Hindi alam kung ilang beses na mas malakas. Ano nang inday yun? Wala akong narinig na tunog. Tay, pagod ka na ba? Uwi na muna tayo at magpahinga. Anong tunog ang sinasabi mo? Ang cheap ng lolo ko, mukhang tanga. Ginagawa siyang tanga nung green tea girl. Na-kick out siya sa bahay. Hindi ko talaga alam kung anong klaseng intelligence yun. Paano siya naging pinakamayaman sa Jiangcheng? Pero nandyan si Song Wanwan. Malapit na siyang mabankrupt. Lumitaw na naman yung boses. Mga salita mula sa puso ng apo kong babae. Ito ba ang apo ko? Ano pangalan niya? Tito, Zutsuan ang pangalan niya. Isang taong gulang na lang. Gusto mo bang hawakan siya? Hindi masyadong appropriate. Si Song Yanwei, yung matandang yun. Kunin yung babaeng si Song Chen. Para lang makita ang anak niyang babae. Hindi pwedeng hayaan siyang magpatuloy. Saka lang siya naging general manager. Paano natin mababawi si Song Chen? Wanwan, anong nangyari sa'yo? Okay lang ako. Masakit na masakit ang ulo ko. Hindi biro ang sakit ng ulo. Pumunta na tayo sa ospital ngayon din. Tay, kasalanan ko lahat to. Mahina ang katawan ko. Ay, anak ko pala. Huwag mo nang pag-usapan kung abala o hindi. Tara na. Ang bata mo pa. Pagdating sa Jade, paano ka nagkaroon ng ganyang kagaling? Paano mo nagawa yon? Hindi ko rin sigurado. Siguro yung anak natin ang nagdala ng swerte sa akin. Yung swerteng dala ng bata, di ba? Hindi na kita patatawan. Bilisan mo, sumakay ka na sa kotse, Wanwan. Pumunta na tayo sa ospital. Tay, bigla kong naramdaman, hindi na sumasakit ang ulo ko. Siguro dahil nasa loob ako, ng matagal, at medyo masikip, kailangan ko lang lumabas para makalanghap ng sariwang hangin. Ayos na ako sa sariwang hangin. Itong bata. Sigurado ka bang ayos ka lang? Ayos lang ako, tay. Oh, sige na, asikasuhin mo na ang trabaho mo. Huwag mo na akong alalahanin. CJ, ingatan mo ang sarili mo. Sa totoo lang, may pupuntahan din akong meeting. Aalis na muna ako. Kumilos na tayo. Yung 3 piraso ng Jade na nahukay natin, ay binili ni Ian ng mahal, tapos na ang mga mahihirap na araw. Pero bakit mo tinanggihan ang trabahong inalok ng kumpanya niya? Kian, ang pamilya mo ay nasa negosyo ng Jade. Kung pupunta tayo sa ibang lugar, hindi tama yon, alam mo. Anong pakialam mo sa pamilya ko? Walang galit sa pagitan ng mag-ama na hindi nalulutas. Kaya mo bang maging ganoon kasama ng loob at hindi na uwi habang buhay? Kian, pansamantala lang ang pagtatalo nyo. Nararamdaman lang ng tatay mo na naghihirap ka kasama ko. Ngayong may pera na tayo, wala na siyang masasabi. Humanap ka ng pagkakataon para makapag-usap ng maayos sa kanya at maayos na ang inyo. Siyempre, tatay mo siya. Hello, miss. Ito ang Grupo Song. Ako si Kai Wenya, ang supervisor. Inaanyayahan ka ng chairman na pumunta sa kumpanya. May sasabihin siya sa iyo. Wala akong sasabihin sa kanya. Kian, pinalayas ka ng tiyo mo sa bahay. Baka sa galit lang nasabi yon. Panghuli, ama mo pa rin siya. Bali man ang braso, nakakabit pa rin sa litid.
Sa tingin ko, gusto rin nilang bumalik ka. Bakit hindi niya nalang diretsuhang sabihin? Kasi ang daming tao kanina. Madali lang sa kumpanya. Pero, Kian, makinig ka na lang sa payo ko. Una, pumunta ka muna sa kumpanya para malaman ang sasabihin ni Pio. Saka ka magdesisyon. Ano sa tingin mo? CJ, pupunta na ako ngayon. Sige, nasa kumpanya na lang ako. Naghihintay sa young miss. Miss, may iba pang meeting ang chairman. Malapit nang matapos. Magpahinga muna kayo sa loob. Ipaghahain ko kayo ng tsaa. Miss, medyo hindi maginhawa na isasama ninyo ang maliit na prinsesa. Baka mas mabuting sa akin na lang muna siya. Ano nang hindi maginhawa? Isang bata, kailangan niyang magpahinga sa tahimik na lugar. Sakto lang, pwede kayong makipag-usap ng maayos sa chairman. Ako na ang aalaga sa young princess, sa isang knuckle ang lounge. Magbabantay ako sa tabi. Maaasahan ninyo ako. Sige na nga. Kung umiyak si Xuansuan, puntahan mo agad ako. Siguradong, aalagaan ko ng mabuti ang maliit na prinsesa. Nakaisang oras na. Bakit hindi pa rin tapos ang meeting? Hintayin pa natin ng konti. Tito, siya ang chairman ng isang malaking kumpanya. Normal lang na busy siya. Ikaw, kung hindi ako, sino pa ba? Nasaan ang chairman? Hindi ba siya ang nagpatawag sa akin? Paano nangyari yun? Hindi alam ni Dad yan, ang bagay na to. Ate, ang dali mo pang maniwala, tinawagan ka lang ng basta, dumating ka na agad dito. Ikaw pala, Song Wanwan. Ano ba talaga ang gusto mong gawin? Wala naman. Gusto ko lang makipag-usap sa'yo. Wala akong sasabihin sa'yo. Umalis na tayo. Kung ayaw mo, magkakaroon ng aksidente ang anak mo. Makinig ka na lang sa sasabihin ko. Ano nang sinabi mo? Huwag kang mag-alala, wala akong gagawin sa kanya. Basta makinig kayong lahat sa akin. Kung hindi, Kung mahawakan mo lang ang anak ko, sisiguraduhin kong ipaglalaban ko siya hanggang kamatayan. Kian, huminahon ka, huminahon. Nasa kamay pa niya si Xuansuan. Makinig muna tayo sa... Ang mga foreign consortium ay nagsimula ng targetin ang stock market sa Jiangcheng. Ang aming Song Group ang unang naapektuhan. Pero sobrang intense ng atake nila. Ang stock price natin ay bumagsak ng 20% kung walang bagong pondo. Malamang aabot na sa limit down. Magkano ang kailangang kapital? Ang kasalukuyang tansya ay 10 bilyon. Ano? 1 bilyon? Sa buong Jiangcheng, aling pamilya ang makakapaglabas ng 1 bilyon cash? Kung dati, maaari kang lumapit sa 4 na dakilang pamilya para humingi ng tulong. Pero ngayon, sila mismo ay nahihirapan ng protektahan ang sarili nila. Chairman, pwede mong subukang kausapin ang pamilyang Lee. Ang pamilyang Lee ang pinakamayaman sa Great Xia. Wala sa kanila ang 10 bilyon na yan. Talagang wala yan sa kanila. Pamilyang Lee, kalimutan mo na yan. Mababa ang tingin nila sa atin. Mag-isip ako ng ibang paraan. Ang kumpanya natin, kailan pa nagkaroon ng baby stroller? Hindi tama. Pamilyar na pamilyar ang itsura ng baby stroller na ito. Eksaktong kapareho nung kay Xuansuan. Hinto. Sa loob ng stroller, kaninong anak ito? Si Xuansuan niya ito. Saan department ka galing? Ang apo ko. Saan mo siya dinala? Chairman, ako. Chairman, Tumahimik kayo. Huwag niyong gambalain ang tulog ni Xuansuan. Dalhin niyo ang taong ito sa ibaba. Hintayin niyong magising siya at saka niyo siyang tanungin ng malinaw. Ano ba talaga ang nangyari? Dadalhin ko muna si Xuansuan sa lounge para magpahinga. opo. Chairman, may masamang nangyari. Ang mga foreign financial group ay pinalala ang atake nila sa atin. Ano? Ihanda ang sasakyan. Pupunta tayo sa pamilyang Lee. Hindi ba't sinabi mo? Wala nang paraan? Subukan ko na lang kapag wala nang ibang paraan. CJ. Wang na mayordomo, pwede mo ba silang muling paalalahanan? Ang Song Corporation, napaka-urgente na nito ngayon. Basta't ang pamilya Lee ay handang mag-inject ng puhunan, mamaya, ang aking Song Group ay susunod sa utos ng pamilya Lee. Hindi ba't malinaw na sinabi ko? Ang aming puno ng pamilya ay kasalukuyang. Wala akong gana na makita ka. Ikaw ay tina-target ng mga dayuhang financial group. Wala talaga itong kinalaman sa pamilya Lee. Ako. Hindi na ako babalik. Galitin ng aming puno ng pamilya. Sa oras na yon, ang iyong Song Group ay mas mabilis pang malulugi. Tagapangulo, tumanggi ang pamilya Lee na tumulong. Ang aming kumpanya ay maaari lamang maghintay. Wala pang 1 oras ang natitira. Kung walang injection ng puhunan, tapos na ang Song Group.
Hindi ba yan ang kuripot kong biyan ng lalaki? Nasaan ang aking mga magulang? Ano itong lugar na ito? Mukhang sa council meeting, hindi ako nagkakamaling isip. Naririnig ko talaga ang mga iniisip ni Xuan. Ano ba talaga ang nangyayari? Nagidlip ako at nagbago na ang lahat. Hindi kaya ako ipagbibili ng lolo ko? Pagkatapos ng lahat, ako mismo ang pinakamayamang lalaki sa kabisera. Paano ko magagawa? Sa puso ng aking apo, sa ganitong itsura, Hindi kailangan kong malaman kung ano talaga ang nangyari. Kumilos na tayo. Nako, Song Wanwan, yang pusong plastik. Paano naging ganito kasama? Kahit ang maliit na bata tulad ko ay hindi nakatakas sa kanya. Gusto niyang hindi na ako muling makita ng mga magulang ko. Buti na lang, ang aking hangal na amo ay naging matalino minsan. Sila ang nagligtas sa akin. si Wanwan ang nagpakuha kay Xuan. Paano nangyari iyon? Dahil sa banayad at mabait na ugali ni Wanwan. Pero ang lolo ko mukhang nahaharap sa krisis sa pananalapi. Kailangan niya ng pondo mula sa pamilya Lee. Mukhang minamaliit ng pamilya Lee ang lolo ko. Pero maiintindihan ko rin naman, sino ba naman ang nag-utos kay lolo na maging tanga? Ano? Tinatawag mo akong tanga? Huwag kang magalit. Ito ang aking apo. Bata pa yan, hindi pa alam ang sinasabi. Sige na, kahit na paborito ng master si Miss Song, iyon lang ay isang panig ng kwento ng tusong babaeng iyon. Itinapon ng nanay ko sa labas ng bahay, pero isinasaalang-alang na iniligtas mo ang buhay ko. Sa tingin ko, tutulungan ko na lang siya ng pautal-utal. Kahit na bulag ka, kahit na ikaw ang pinakamayaman sa Daxia, pero sa harap ko, ang master ng Chanji Pavilion. Lumalabas na ang matandang master ng pamilya Lee ay malubhang nagkasakit at nasa huling hininga na. Kaya pala wala siyang gana na makita ang master. Ano? Butler Wang, gusto kong magtanong tungkol sa matandang master. Isinagawa ba ang seremonya ng may lubos na paggalang? Saan mo nakuha ang impormasyon mo? Nag-utos na ang master ng bahay. Lahat ng pinagkukunan ng impormasyon ay nahadlangan. Totoo pala, gaya ng sinabi ni Xuan. Naghuhula lang din naman ako. Pagkatapos ng lahat, bigla na lang dumating ang matandang Ginoo sa Jiangsheng para magpagaling. Ito ay dahil siguro sa mahinang kalusugan. Hindi lang siya maganda ang pakiramdam nitong mga nakaraang araw. Inimbitahan na ang mga nangungunang doktor sa buong mundo. Hindi magtatagal at gagaling na siya ng lubusan. Ang galing mong magsinungaling. Akala mo maluloko mo ang master? Hindi mo ako maluloko. Isinasaalang-alang ang malubhang sakit ng patriarka ng pamilya Lee, walang solusyon ang modernong medisina. Pero para sa master ng pavilion na ito, madali lang iyan. Hayaan mo lang akong lumapit kay Old Man Lee. Sa isang orasyon, gagarantihan kong gagaling siya sa gamot. Tuyong kahoy ay muling mabubuhay. Xuan. Nagawa niyang pagalingin ang sakit ni Ili. Isang taong gulang na sanggol lang siya. Paano iyon posible? Paano ko babalaan si Lolo? Ang tanga-tanga niya. Wala pang kalahati ng talino ng mga magulang namin. Hindi pa ako marunong magsalita. Chairman, umuwi na tayo at pag-usapan ang ating estratehiya. Kung magpapatuloy tayo sa pag-aaksaya ng oras, hindi nakakayanin ng kumpanya. Ganoon pa man, mamamatay din naman tayong lahat sa huli. Kaya subukan na lang natin. Mang-abala ulit ako kay Steward Wang para i-anunsyo ako. May paraan ako para pagalingin ang sakit ni Master. Ikaw, alam mo ba, ang sinasabi mo, kahit nasa buong mundo, ang mga pinakamahusay na doktor, wala ring solusyon. Kaya mo bang pagalingin ng matandang master? Kung may makukuha ang matandang amo, malamang pilit lang yan, nagtitiis at nagpupumilit. Buti na lang dumating ako. Kung hindi, patay na ang tangang lolo na to. Tama talaga, dapat mag-report ka na agad. Huwag nang mag-aksaya ng oras. Matandang master, sobrang delikado na ng sitwasyon ngayon. Isang maling galaw, buhay ang kapalit. Mabuti, paniniwalaan kita ngayon. Binabalaan kita, kung maglakas loob kang, mandaya sa pamilyang Lee, ang galit ng puno ng pamilya, hindi mo kayang tiisin. Chairman, saan tayo nagkita? Anong divine physician? Ang sakit ng matandang amo, kung hindi magagamot, hindi lang basta pagkalugi, ng kumpanya ang kahihinatnan. Anong kinakabahan? May paraan ako. Inaanyayahan ka ng head of the family na pumasok. Tuloy po. Head of the family, second master, dinala na si Song Yanhui. Ikaw si Song Yanhui, tama ba? May paraan ka talaga. Pagalingin ang tatay ko. Sino ang divine physician? Mali, nasaan ang divine physician? Bakit hindi ko siya nakikita? Pangalawang Ginoo, may dala si Song Yanhui, isang sanggol at isang katulong. Walang doktor, mayroon akong pamana ng pamilyang pamamaraan. Isang pangkatutubong remedyo. Niloloko mo ba ako? Mukhang ayaw mo na. Ng Song Group, gusto mo bang mawala sa Jiangsheng? Amin. Huwag kang bastos. Kapatid ko, family recite. Sigurado ka, may tiwala siya. Basta't si Ili, may hininga pa. Maililigtas ko siya. Mabuti, basta't maligtas mo ang tatay ko. Kahit na 100 bilyon, 1 trilyon, babayar. Gayunman, kung hahayaan mong malaman ko na isa ka lang palang palamuti lamang, huwag kang magalit kung hindi kita pagbigyan. Una, hayaan mo akong makita. Matanda na raw?
Kuya, hahayaan mo lang ba si Song Yanhui na magpakapilyo ng ganito? Hindi ko pa kailanman narinig yan. Ano ba ang alam niya sa medisina? Ayon sa doktor, ang tatay ko ngayon ay wala ng lunas. Pero hindi ko kayang panoorin ang aking ama na umalis ng ganoon na lang. Basta't mayroon pang 1% pag-asa. Gusto kong subukan din. Suan-suan, nasa iyo na ang lahat. Anong tangang matanda yan? Ano bang ginagawa mo dyan nakatayo? Ikaw ang nagsabing may paraan. Magpakunwari man lang tayo para makatulong din sa akin. Takpan mo ako. Tagapangasiwawang, paumanhin sa abala, kumuha ka nga para sa akin ng isang mangkok ng tubig bukal. Kaya pala siya nakita ni Song Wanwan? Halos walang utak sa ulo nito. Sinong nagsabi sa'yo na lolo mo ako? Nasa dulo na ako ng aking lakas. Naubos ang lahat ng aking mahika, saka lang siya nagkaroon muli ng sigla. Kailangan ko talagang matulog ng mahimbing. Song Yanhui o Song Yanhui, tunay kang marunong at tanyag, ngunit nawala ang talino mo sa kritikal na sandali. Paano maniniwala ang isang tao sa isang bagay? Tapos na ang angka ng Song. Ikinalulungkot ng lolo para sa'yo. Hindi ka man lang naalagaan ng maayos. Mukhang wala ng pag-asa. Kumusta ang pakiramdam mo, Dad? Haha, naku, pakiramdam ko sa katawan ay mas maganda kaysa dati. Napakasariwa talaga. Para akong muling naging bata, talagang gumaling si Xuan. Kaya pala nakalabas ng napakaganda si Kian sa eksibisyon ng Jade at Bato. Lahat iyon ay dahil sa pagsisikap ni Xuan. Ang apo ko ay tunay na isang mapalad na kayamanan. Talagang karapat-dapat kang maging apo ko, Song Yanhui. Talagang walang katulad. Kaya ito pala ang banal na manggagamot na nagpagaling sa akin. Iniligtas niya ang buhay ko. Mula ngayon, siya ang pinarangalang panauhin ng aming pamilya Li. Kayong dalawa, huwag ninyo siyang tratuhin ng may kahit kaunting kawalang galang. Narinig ninyo? Opo, sir. Huwag kang mag-alala, hindi mo na kailangang mag-utos. Gagawin ko rin naman yon. Nag-invest si Manager Wang ng 50 bilyon sa Song Group. Kaagad, ay hindi. Hindi kailangan ng ganoon karami. 10 bilyon ay sapat na. Maghintay hanggang sa mapatalsik ang dayuhang kapital. Ang perang ito, babalik ko ito ng may tubo. Hindi, ang perang ito ay hindi utang. Ito ay para sa'yo. Iniligtas mo ako. Ang pagliligtas sa buhay ng tatay ay hindi kayang sukatin ng pera. Naniniwala ako na pagkatapos ng 50 bilyong puhunan sa kumpanya, magkakaroon ka ng oras para harapin ang mga internasyonal na grupo. Ang kumpanya ay hindi lamang maiiwasan ang pagkalugi. Maaari ka pang kumita bilang kapalit. Anong ginagawa ninyo dyan? Bilisan ninyo. Maraming salamat po. Mula ngayon, ang aking pamilya Song ay susunod sa pamilya Li. Nako, huwag ninyong pag-usapan ang mga bagay na ito. Ang mga bagay ng pamilya Song, ito rin ay bagay ng aming pamilya Li. Para sa anumang mga susunod na pangyayari, lumapit ka sa akin anumang oras. Opo, ang pintuan ng inyong tahanan ay laging bukas sa bagong pamilya. Tagapangulo, 500 bilyong pondo ang ipinasok agad ng ang mga dayuhang consortium. Ay wala nang puwang para sa paghiganti. Ang presyo ng aming stock ay hindi naapektuhan kahit paano. Kumagat ng isang malaking piraso ng karne. Ang presyo ng aming stock ay nagsisimula ng tumaas. Ayon sa konserbatibong pagtaya, maaari itong magbunga ng 30 bilyong tubo. Tagapangulo, hindi ko inasahan na hindi ka lamang isang henyo sa negosyo, kundi mayroon ka ring napakalalim na kaalaman sa medisina. Si Lolo Lee ay isang pana, sa hukay na. Halos hinayla mo siya pabalik. Kung hindi dahil sa ang pondo ng pamilya Lee, ang aming grupo, ang paglutas sa krisis ay lalong nahihirapan. Hindi ko inakala. Sa huli, salamat sa swerte ni Xuan. Isang taong gulang parang siya. Paano siya nagtataglay ng ganoong kapangyarihang kakayahan? Anong tunog ang pinagsasabi mo? Meron akong itong cheap na matandang lalaki na mukhang tanga. Kaya naman siya ganap na naloko ng two-faced at mapagplano na si Song Wanwan na loloko ng paulit-ulit. At pati ang sarili niyang anak na babae ay pinabayaan. Naipagtabuyan siya sa bahay. Talagang hindi ko alam ang ganoong klaseng talino. Paano siya naging pinakamayaman sa Jiangcheng? Magaling, Song Wanwan, mapagkunwari kang balakyot. Paano naging ganito kasama ang puso ng isang tao? Kahit ang maliit na sanggol na tulad ko ay maaaring masaktan nila. Gusto niyang hindi na ako muling makita ng aking mga magulang. Buti na lang, nandyan ang aking tangang lolo, sa wakas ay naging matalino ng isang beses, iniligtas nila ako. Posible bang totoo ang lahat ng sinabi ni Xuan? Wanwan, hindi ito kasing simple ng nakikita sa ibabaw. Sa pagitan ko at ni Kian, siya rin ay nakikisali sa pang-udyo. Oo nga pala, tagapangulo, bago kami lumabas, parang nakita namin ang binibini sa kumpanya. Bakit siya nasa kumpanya?
Tama. Kung hindi siya pupunta sa kumpanya, paano ko makikilala si Swan Swan? Hindi tama. Bumalik ka agad sa kumpanya, sa pinakamabilis na bilis. Sige. Magsalita ka. Ano ang gusto mong gawin namin? Para maibalik si Swan Swan. Pirmahan mo ito. Pagkatapos, umalis ka sa bansa magpakailanman. Huwag ka nang bumalik. Papayagan kita na magsama-sama bilang pamilya. Si Kian ang kapatid mo. Gagawin mo talaga ang mga bagay hanggang sa puntong ito. Kinuha mo ang mga ari-arian ng pamilya Song. Isang bagay pa lang yon. Gusto mo pang pigilang magkita ang mag-ama. Song Wanwan. Paano nagkaroon ng babaeng kasi masama mong tulad mo? Song Wanwan, ano ang ginagawa mo? Walang ama, walang ina, na bata. Sino ka para husgahan ako? Song Wanwan, huwag mong kalimutan. Kung hindi ka kinain ng tatay ko, wala ka ring ama't ina, isang bagay. At baka hindi ka pa buhay ngayon, hindi pa sigurado. Song Chen. Swertihan ka lang. Walang pinag-aralan. Hindi ka karapat-dapat maglinis ng sapatos ko. Hindi karapat-dapat. Si Song Yanwei, yang matandang yun, talagang tanga. Malinaw na wala akong anuman, kaysa sayo, lagi kanyang iniisip. Inampun ka ng tatay mula pagkabata, mas inalagaan ka pa kaysa sa akin. Ako, ang tunay niyang anak. Malaki ang utang na loob mo sa kanya. Hindi ka man lang nagpapasalamat sa kanya. Isang bagay pa lang yun. Paano mo siya nagawang pag-usapan ng ganyan? Mali ba ang sinabi ko? Kung alam niya ang mabuti para sa kanya, dapat ibigay niya ang Song Group. Sa akin nang walang problema. Ang pamilya Song ay mayroon lamang, isang anak na babae, at ako yun, si Song Wanwan. Kung alam mo ang mabuti para sa'yo, pirmahan mo na yan. Kung patuloy kang magpapalipas ng oras, hindi ko masisiguro ang mangyayari. Ang anak mo, may mangyayari kaya? Pagkatapos ng lahat, 1 taon pa lang siya. Madali siyang masaktan. Ang kapal ng mukha mo. Mukhang hindi mo rin naman siya gaanong mahal. Ang anak mo. Ang tagal na niyang wala sa'yo. Dapat. Umiyak na yan sa gutom. Song Wanwan, binabalaan kita. Kung siksuan-suan ay, nasaktan man lang. Ang magandang buhay mo, tapos na ngayon. Song Chen, hindi marunong magpasalamat. Nagbago na ang isip ko ngayon. Kung gusto mong makita ang anak mo, lumuhad ka sa harap ko at pirmahan ito. Song Wanwan, alam mo ba, siksuan-suan ay hindi lamang anak ko, kundi apo rin. Mas makapal ang dugo kaysa sa tubig. Kung alam ng tatay ang ginawa mo, ikaw ay anong klaseng kapalaran ang pinapayuhan kita. Ngayon, ibigay mo sa akin siksuan-suan. Ibalik mo, kakalimutan ko na ang lahat. Umalis na tayo. Pero si Swan Swan, Hindi niya magagawang saktan si Suan. Ano ba? Maliban na lang kung kainin niya. Ang kapal ng mukha mo. Umalis na tayo ngayon. Hanapin natin ang tatay ko at linawin ang lahat. Kung ayaw mo sa mabuti, sa masama ka pupunta. Ano nang ibig mong sabihin? Ang kasunduang ito ngayon. Pipirmahan mo ito, gustuhin mo man o hindi. Paano kung ayaw kong pumirma? Wala kang magagawa. Hulihin niyo siya para sa akin. Hawakan niyo ang kamay niya at papirmahin. Tingnan natin kung sinong may lakas ng loob. Ako ang tunay na anak na babae ng chairman ng Song Group. May mga hasbang humawak sa akin. Basura. Isang babaeng itinapon at pinabayaan. Kayang-kayang ibagsak ka. Natatakot na ngang ganyan. Ang phoenix na bumaba ay hindi katapat ng isang manok. Ako na ngayon ang general manager. Ngayong araw na ito, huwag niyo siyang pabalaykan. Umalis ka rito bago bukas. Anong ginagawa niyo dyan? Song Wanwan, pakawalan mo agad si Kian. Kung hindi, magkakaproblema ka sa akin. Ang ingay mo. May tao ba dyan? Takpan ang bibig niya. Kumpanya ito sa huli. Ang daming mata na nakatingin. Alam mo ba ang mga kahihinatnan ng paggawa nito? Inampun ka ni tatay. Sinustentuhan niya ang lahat ng pangangailangan mo. Palagi kitang itinuring na parang tunay na kapatid. Ganito ka lang, gumanti sa amin. Walang utang na loob ka talaga. Tandang yun. Dapat ibigay mo sa akin ang kumpanya. At dapat ibigay mo ito sa akin. Umalis ka sa Jiangcheng. Kumilos na. At tumigil kayo ngayon din. Tatay. Ang lakas ng loob mo. Hindi lang nakakagulo sa opisina ng chairman. Pati ba naman ang binibini ay hinawakan mo? Tigilan mo na yan. Dad. Ano ba talaga ang nangyayari?
Ano ba ang sinasabi nila? Ate mo at ang asawa niya pa yan. Ganito ba ang trato mo sa kanila? Wala rin naman akong magawa. Ate ko kasi, pinipili talagang pumasok sa kumpanya. Ikaw rin naman ang nagsabi. Hindi sila dapat papasukin sa lugar ng kumpanya. Kailangan kong magpahinto sa kanila. Hindi ko lang inasahan na medyo magiging magaspang. Totoo ba yan? Oo, ganun nga talaga. Lumabas kayong lahat. Yang walang kwentang kay Wenya na yan. Paano mo ba to pinatakbo? Bakit naman itong bata? Kian, okay ka lang ba? Fuansuan. Siksuan-suan nga talaga. Okay lang siksuan-suan. Mabuti naman. Uncle, bakit kasama mo si Xuan? Ang kapal ng mukha mong magtanong. Kayo naman, paano nyo binantayan ang bata? Napakabata pa ni Xuan. At hinayaan niyong mawala. Ako. Uncle, sa susunod, talagang bantayan ko ng mabuti si Xuan. Hindi ko na siya hahayaang lumayo sa amin. Wala kayong kayang bantayan. Mag-asawa na kayong dalawa. Ang ingat-ingat pa rin. Mamayang gabi, dadalhin ko si Xuan. Pauwi ka agad, ako na ang bahala sa kanya. Hindi pa kita napapatawad. Nag-aalala lang ako kay Xuan. Hindi talaga madali. Pagkatapos ko lang mapalaya si Song Chen sa bahay. Ngayon, pinapauwi na naman siya. Hindi ba masasayang lang ang lahat ng taon kong pagsisikap kung ganito lang din? Talagang hindi pwede. Hindi dapat makauwi ang kapatid na yun ni Papa. Ito, kahapon lang, ikaw mismo ang nagmamakaawa na pauwiin si Kian. Ngayong pinapauwi ko na sila. Bakit ka pa rin tutol? Uwi na ako. Nakikita ko siya. Sana mamatay na lang ako sa labas. Hindi naman. Gusto ko rin namang makauwi ang ate ko. Pero ang asawa niya kasi, wala talagang kwenta. Kung uuwi siya ngayon, ang pamilya nating Song, magiging katatawanan siya ng buong Jiang City. Tumahimik ka. Asawa mo pa rin siya. Huwag mo nang tawaging walang kwenta palagi. Para ka bang isang dalagang may pinag-aralan? Pa, hindi naman ako. Ano ka? Mag-empake na kayo agad. Isama mo na si Xuan pauwi ha. Pa, Kailangan ko pa bang ulitin ang sinabi ko? ano ba talaga ang nangyayari? Dati, sinusunod lang ni Papa ang lahat ng gusto ko. Hindi niya ako sinisigawan. Bakit niya ako Gina ganito ngayon? Pero okay lang. Madaling lokohin ang matandang yun. Song Chen, maghintay ka lang. Naipalayas na kita minsan, kaya mapapalayas kita ulit. Ngayong pagkakataon, sisiguraduhin kong mapalayas ka ng tuluyan sa Jiang Chen. Okay na si Kian ngayon. Nasa pintuan na tayo ng bahay nyo. Huwag ka nang malungkot. Bilisan mo, pasok na. Sige, bilisan mo, galit na galit ako. Si Lu Wanwan, yang peking babae. Ang kapal ng mukha niyang magsamantala habang wala ako. Inaapi-api niya ang nanay at tatay. Hindi na ito matitiis. Ma, bilisan mo, pasok na tayo. Ngayong pagkakataon, turuan ko ng leksyon si Boss Song kung bakit napakapula ng mga bulaklak. Huwag mo nang isipin yan. Laging nag-aalala sa'yo ang tiyuhin ko. Nahihiya lang. Kung hindi, bakit pa niya sasabihing umuwi ka? Ngayon, magandang pagkakataon ito para ayusin yung dalawa ang relasyon nyo. Natatakot ako. Baka hindi tayo pahintulutan ni Song Wanwan. Huwag kang matakot, hindi ako basta-basta napapatalo. Basta nandito ang master na ito, kayang-kaya lang si Song Wanwan, kasing dali lang ng pag-inom ng tubig. Kung patuloy na magtatangi ang master, sasampalin ko rin siya kasama niyan. Huwag mo nang isipin yan. Tumira muna tayo rito. Harapin na lang natin ang mga problema pagdating nito. Marami na tayong pinagdaanan na hirap. Natatakot ka pa ba talagang gawin ito? Ate at kuya. Kuya, ang dami mong daladala. Tulungan kita. Hindi na kailangan. Anong ginagawa mo? Nasira ang aking pendant na jade. Ito ang regalo sa akin ni tatay. Ang pinaka... Ate at kuya. Gusto ko lang sanang tulungan kayo sa mga bagahe. Kahit hindi ninyo ako gusto. Pwede ninyo akong saktan o pag-alitan. Pero paano mo nagawa? Nasira mo ang hantang na jade ko. Tito, siya mismo ang nakasira. Wala kaming kinalaman dyan. Wala kaming itinulak na kahit sino. Kusa siyang nahulog para iparatang sa amin. Maniniwala kayo o hindi,
Akala ko, anong malakas na paraan meron itong song doll? Ito lang ang butas-butas kong pagpaparatang. Gusto kong makita kung maniniwala ang amo. Kung ito man ay paniniwalaan niya, talagang nakakabahala ang talino ng Panginoong iyon. Tatay. Kakauwi lang po ng ate ko. Okay lang sa akin na magtiis ng kaunting paghihirap. Sanay na rin naman ako. Hindi pwede. Ako, si Song Yanhui, ay laging nagtatangi ng tama at mali. Dapat parusahan ang mga pagkakamali. Tatay, baka pwede na lang nating palampasin ito, ang tiyuhin ng kapatid niya. Talagang hindi namin siya hinawakan, inagrabyado niya kami. Sige, hindi na kailangang magsalita pa, Butler. Tatay, nandito pa po si kuya. Ganito ang pagdidisiplina ninyo sa ate. Hindi naman tama iyon. Magpaumanhin na lang siya sa akin. Malinaw na ikaw ang nagparatang sa kanya at gusto mo pang humingi ng paumanhin sa'yo si Kian Kian. Paano ka naging napakawalang hiya? Kunin ang footage ng surveillance sa entrada. Ano? Bakit biglang nagbago ang tono ni tatay? Dati, pagdating kay Song Wanwan, lubos ang tiwala niya. Tatay, maliit na bagay lang ito. Paano mo pa rin sinusuri ang surveillance dito? Palagi akong malinaw sa tama at mali. Ang pamilya Song, malaki man o maliit, dapat parusahan ang pagkakamali. Dahil pareho kayong nag-insiste sa kwento ninyo. Tingnan natin kung sino ang nagsisinungaling. Konklusibo ang ebidensya, tingnan natin kung paano niya ito pagdadahilanan. CJ, ipakita mo ang footage ng surveillance. Tingnan natin, malinis ang konsensya ko, kaya wala akong kinakatakutang multo. Ano pang ginagawa ninyo? Bilisan ninyo, opo. Tatay, sa tingin ko mas mabuti na huwag nang tingnan ang surveillance. Siguro kasi, hindi lang siya nakatingin. Malamang hindi niya sinasadya. Kalimutan na lang natin ito. Para sa ate at kuya ko, handa na ang welcome dinner. Kain muna kaya tayo. Hindi pwede. Linisin natin ito. At alamin ang eksaktong nangyari. Kung ako nga, ang nakabasa ng jade pendant mo, handang tanggapin ang parusa sa ilalim ng family rules. Tama si Kian Kian. Hindi ako nagtatangi ng sinuman. Ito ay makatarungan, kahit sino. Ako. Ginoo. Nakuha na ang footage ng surveillance. Tatay. Huwag ninyong panoorin. Malamang hindi ako itinulak ng ate ko. Hindi ako nakatingin sa dinadaanan ko. Nahulog ako ng aksidente. Ano ba talaga ang nangyari dito? Ang pagkakadulas mo, may kinalaman ba kay Kian Kian? Oo, ako lang ang nahulog. Wala itong kinalaman sa ate ko. Kian Kian. Hindi naman talaga ganoon ang tiyo mo gaya ng inilarawan mo. Niloko ka lang niya para maghatid ng pagkain. Hindi ko rin alam kung ano ang nangyayari. Noon, kapag may mga ganitong sitwasyon, paano posibleng mag-check si tatay ng footage ng surveillance? Diretso na sana siyang na-display na sa akin. Mukhang malalim pa rin ang pagmamalasakit sa'yo ng tiyo mo. Gusto kong ayusin ang relasyon natin. Bakit hindi mo subukang samantalahin ito, para bigyan ng dahilan si tiyo? Mahirap sabihin iyon. Noon, masaya ang pagsasama namin ni tatay. Napakasaya talaga. Pero tuwing lumalabas si Song Wanwan, doon nag-iba ng lubusan ang lahat. Siguro nalaman na ng amo. Ang tunay na ugali nitong Tsaa, kaya nagbago ang kanyang ugali. Mukhang hindi pa naman ganun kasira ulo ang matanda. Tangang-tanga lang talaga. Ayos lang, may kinain lang, tuloy lang kayo sa pagkain. Desir. Ang mga dating paraan para kay Song Chen, laging epektibo. Bakit biglang hindi gumana ngayon? Lalo na ang ugali ni tatay. Noon, hindi niya kailanman check ang footage ng surveillance. Lubos siyang magtitiwala sa akin. Ano ba talaga ang nangyayari? Naiintindihan ko na, siguro dahil ito sa maldita na to. Hindi, kailangan kong malaman ang totoo. Magandang umaga po. CJ, umupo ka na at kumain ng almusal. Nasaan si Wanwan? Bakit hindi ko pa siya nakikita? Hindi ko rin masabi. Puntahan ko ba siya? Tatay. Wanwan. Anong nangyari sa'yo? Hindi ko rin alam. Kakagising ko lang. Medyo masama ang pakiramdam ko. Bakit ang taas ng lagnat mo? Dalhin na kita sa ospital para ma-check.
Hindi na kailangan, tatay. Baka mayroon lang akong virus infection. Uminom lang ako ng gamot, gagaling na ko. Virus infection. Sa pamilya natin, wala namang may sakit. Araw-araw, inilalabas ng ate at kuya ko si Zuan Yuan. Palaging nasa labas. Paano mapapansin ang kalinisan? Kaya normal lang na may daladalang virus si Zuan Yuan. Kung ano-ano ang sinasabi mo. Kung magkakahawaan man, ang mga matatanda ang nakakahawa sa bata. Walang sense na ang isang sanggol ang makahawa sa matanda. Kahit ano paman, pumunta muna tayo sa ospital. Ang taas ng temperatura mo, hindi na pwedeng patagalin pa. Tara na. Ang putang inang green tea bitch na yon, hindi mapakali hanggat hindi tayo pinapahamak. Masama ang pakiramdam, di ba? Paano hindi masusunog? Hindi na kailangan, tatay. Wala lang talaga akong gana kumain. Matutulog na lang ulit ako, okay? Ano ba ito? Isang bagay na lang ang pagpapanggap mong may sakit. Pero ang akusahan mo pa 611, isang maliit na bata. Bakit mo gagawin ang ganoon? Wala ka bang konsensya? Tatay, kasalanan ko po lahat. Dahil lang po sa insecure at sobrang sensitive ako. Gusto ko lang po sana na, bigyan niyo po ako ng pansin. Hindi ba't inaalagaan kita palagi? Hindi ba sapat yon? Tatay, dahil lang po sa napaka-immature ko, hindi ako karapat dapat maging anak niyo. Hayaan niyo na po, mas mabuti pang, palayasin niyo na lang ako ngayon. Bahala na. Ngayon, palalampasin ko muna. Bibigyan kita ng isang pagkakataon. Kung may susunod pa, huwag kang magalit kung hindi na ako magpapigil. Hindi ko na po uulitin, hindi na talaga. Sinabi ko bang tumayo ka? Lumuhod ka ng maayos hanggang matapos ang almusal. Ako. Kian, dahil nandito ka na, ikaw at si Zuming, pumunta kayo sa kumpanya at maging mga assistant ko. Kilalanin niyo rin ang kumpanya. Tatay, dapat po silang dalawa ang gawin niyong assistant ng chairman. Pinagsasalita ba kita? Saan ka humuhugot ng karapatang magsalita dito? Posible bang mag-hire ako ng 2 assistant? Kailangan ko pang humingi ng pahintulot mo. Tapos na ang usapang ito. Bukas ng umaga, pumasok na lang kayong 2 sa kumpanya. Papa. Dito. Pupunta muna ako sa kusina para tingnan kung handa na ang pagkain. Sasama rin ako. Buong araw na hindi nakita ni Xuan ng lolo. Mismo na ba ang lolo? Hahaha, bakit hindi ka nagsasalita? Talaga namang bobo ang lolo. Isa pa lang akong taong gulang. Paano ako makakapagsalita? Kung nagsalita ako, kaya ng maliit mong puso. Ang antok na antok ko. Oras na para matulog. Pero hindi ko maiwasang mag-alala ng kaunti. Umaga na. Malaking kabiguan ang naranasan ni Song Wanwan. Siguro anong klaseng paghihiganti ang gagawin nila kay nanay at tatay. Hindi ka panipaniwala, hindi nagpakaparsyal ang bobo kong lolo ngayon, pero hindi pa rin maaasahan. Tingnan ko lang. May panganib kaya mamayang gabi? Pagod na pagod. Sobrang nag-aalala ako para sa pamilyang ito. Ang aking apo rito ay perpekto sa lahat ng paraan. Ako lang ang sobrang nagdududa, nagalit ako ng sobra. Hindi na nangahas pang gumawa ng iba pa si Wanwan. Paano ko nakita yon? Nakahiga sa iisang kama sina Papa at Song Wanwan. Naku, paano ko nakita yon? Nakahiga si Dad at si Song Wanwan sa isang kama. Si Zongming at si Wanwan. Baka silang dalawa. Ay naku, ano ba iniisip ko? Mukhang hindi rin taga rito 611. Minsan talaga, hindi maiiwasan ang magkamali. Si Zongming at 611, paano magkakaroon ng koneksyon? Alam ko na talagang hindi papayag si Song Wanwan dito. Kaya pinalasing nila si Dad. Gusto niyang idawit si Dad para masira ang pagkadalisay niya. Napakasama ng kalooban. Paano mangyayari yon? Si Wanwan, kahit gaano kasama ang sitwasyon, hindi magsasapanganib ng pagkadalisay niya. Magbiro ka, pero hindi pa nagkakamali 611 dati. Kung talagang ginawa ito ni Mom, ang mahalaga. Paano ko paalalahanan si Dad, Ma'am? Mag-ingat ka. Dapat ba akong gumamit ng mahika para ayusin ang lahat?
Dad, oras na ng hapunan, okay. Dad, anong problema? Wala lang. Umupo ka na at kumain. Tama nga ang sinabi ni Swan Swan. Kaya ba talaga nilang gawin yon? Lagi ba akong niloloko ni Wanwan? Ano na nangyayari kay Iming? Wala lang, baka nga, hindi ako nakatulog ng maayos kagabi. Medyo nahihilo lang ako. Mawawala to pagkatapos kong matulog ulit. Tulungan na lang kita. Huwag na, okay lang. Kaya ko na to. Yung tatay na yun. Ate, busog na ako. Mauna na ako sa taas. Tay, ano na nangyari sa'yo? Joey, anong ginagawa mo? Pa, kakaligo ko lang. Parang baliw kung umasta si Joming. Hinailan niya ako papasok sa kwarto. At sinalakay ako. Wala akong nagawa para pigilan siya. Hindi ko talaga inaasahan ito. Nandito naman sina Papa at Ate. Nang ahas pa rin siyang gawin iyon. Kung hindi ka dumating agad. Ayoko nang mabuhay. Pa, huwag kang maniwala sa mga kasinungalingan ni Song Wanwan. Si Aming ngayon, walang sagot kahit anong tawag mo. Malinaw na hindi siya nasa tamang pag-iisip. Paano niya magagawa na hawakan si Song Wanwan? Paano ko malalaman? Kanina lang, malinaw na. Malakas at masigla siya. Siguro, nagkukunwari lang siyang natatakot ngayon. Ikaw. Pa, alam ko kung anong klaseng tao si Aming. Pa, huwag kang magpapaawa. Ang isang salbaheng tulad niya, kahit asawa pa siya ng ate ko, hindi mo dapat palampasin. Sigurado ka ba? Si Zuming ang humila sa'yo papasok sa kwarto. Hindi ikaw ang pumasok ng mag-isa. Pa, ano pong pinagsasasabi ninyo? Bilang isang babae, paano ko hindi aalagaan ang aking sariling dangal? Song Wanwan. Huling tanong ko na ito sa'yo. Ikaw ba ang pumasok sa kwarto ni Zuming? Song Wanwan. Huling tanong ko na ito sa'yo. Pumasok ka ba sa kwarto ni Zuming? Papa, ikaw, ano ba talaga ang problema mo? Baka naman hindi totoo ang sinabi ko. O ito ba ang ibig mong sabihin? Ganoon ba talaga ako? Yung tipong, isusuko ang sariling dangal, para lang pagbintangan si Joming. Papa, alam ko, nakikiling ka, sarili mong anak na babae, at manugang. Pero kahit naampun lang ako, hindi mo dapat gawin ito. Sinisira mo ang pangalan ko nang walang dahilan. Sa puso mo, kung ganoon ako kasama. Bakit mo pa ako inampun noon? Mabuti pa'y namatay na lang ako sa ampunan. Hindi ba mas mabuti iyon? Song Wanwan. CJ. Mabuti. Lumabas ka, huwag kang magtago. Papa, huwag kang magbiro, walang tao dito. Paano siya nandito? Ginoo, simula nang pumasok si Miss Wanwan sa kwarto, nag-video na ako, nasa cellphone ko lahat ng video. Paano nangyari ito? Hindi mo ba sinabi na hindi mo siniseryoso ang iyong sariling kadalisayan? Nagbibiro ka ba? Ngayon, hindi na maitatanggi ang ebidensya. Ano pa bang dahilan ang meron ka? Tatay, makinig ka muna sa... Wala akong anak na babaeng katulad mo. Mas masahol ka pa sa hayop. Tatay. Hindi ko rin alam, bakit ako naging ganito. Alam kong nagkamali ako. Huwag mo akong paalisin. Hindi na ako uulit. Basta't mapapatawad mo lang ako. Gagawin ko ang lahat ng ipag-uutos mo. Sinusumpa ko. Talagang sinusumpa ko. Simula ngayon, hindi mo na kailangang pumasok sa kumpanya. Dito ka lang, magmuni-muni sa bahay, at huwag kang pupunta kahit saan. Kapag nalaman ko ulit na may galit ka kay Kiantian at sa kanyang pamilya, lalayas ka sa pamilya Song, at huwag ka nang bumalik kailanman.
Itay, magiging ganito na ba ako? Si Song Wanwan ba ang may gawa nito? Song Wanwan, kung may mangyari man sa akin, babangon ako mula sa libingan para habulin ka. Pampatulog lang ito. Gagaan ang pakiramdam mo pagkatapos mong makatulog. Paano ako maglalason kay Joe? Kuya. Ang kapal ng mukha mo. Kung hindi nalaman agad ni tatay, muntik nang mamatay si Aming dahil sa iyo. Ako. Kian, huwag muna kayong magpanik. Tatawag ako agad sa ospital. Ipapacheck up natin si Zuming, lahat. Pagkatapos lumabas, ang resulta ng test, saka natin pag-usapan. Itay, kung ganoon, Talagang nagkamali ako kagabi. Wala man lang akong pagkakataon na paalalahanan ng mga magulang ko na mag-ingat. Nakatulog lang ako, Song Wanwan. Kaya siguro nagtagumpay siya sa kanyang tusong plano, di ba? Ano ba talaga ang nangyayari? Aking mga langit na lihim, hindi pwedeng magkamali ang aklat. Dadalhin ko kayong dalawa doon, mag-report sa personal. okay lang ako, actually. Natatakot lang ako kay Aming. Kahapon, may inilagay si Song Wanwan sa inumin niya. Hindi ba't ganoon ang sinabi ni Eric Kian? Pampakalma lang, walang masama sa katawan. Mawawala to pagkatapos ng magandang tulog. Kung ganoon. CJ, Hindi nabigo ang aking heavenly divination technique. Hindi nagtagumpay si Song Wanwan. Nahalata siya ng master. Makapangyarihan si Lord Fool. Laging may nakukuhang aral. Tay. Gusto siyang i-frame ni Song Wanwan kay Aming. Tatay. Paano mo nalaman kagabi na balak sirain ni Song Wanwan si Aming? sinabi sa akin ng katulong na ito na may napansin siyang kakaiba kay Song Wanwan, kaya pinabantayan ko siya, at doon namin nalaman, ang gamot ang target. Nagtataka nga ako, nagkataon lang pala. Ang talino talaga ng amo. Kadalasan siya ang nagiging biktima ng tusong yon. Pinapagod lang siya ng todo. Hindi talaga pwedeng malaman na naririnig ko ang iniisip ni Xuan. Kung hindi, lalo pang masisira ang reputasyon kong minanapa sa mga ninuno. Ganoon ba? Hoy, pwedeng magsinungaling ba ako? Sige, gabi na. Magmadali ka na sa opisina. Ginoong Wang, kailangan mong ipagtanggol ako. Grabe na ang pang-aapi ng pamilya Song. Yung matandang si Song Yuanhui, masyadong pinapaboran ang sariling anak na babae. Sobra. Wang Xiao, hindi mo pwedeng hayaan lang na mapunta ang Song Corporation sa kamay ng putang iyan na si Song Chen. Yung pagpapawalang bisa niya sa kasunduan ninyo noon, hindi mo naman nakalimutan yun, di ba? Nakalimutan ko na ang lahat, pero yung bagay na yan, hindi kailanman makakalimutan. Pinawalang bisa niya ang kasunduan namin noon. Tapos nagpakasal sa isang serbidora. Kaya, Huwag kang mag-alala. Tutulungan kitang makaganti sa bidding Kumperensya sa pagbid. Ang apat na dakilang pamilya kasama na ako ay pare-parehong determinado na lumipat sa larangan ng real estate sa bidding conference. 4 na lot ang ilalabas na matatagpuan sa sentro ng Jiangxing. Sino kaya ang makakakuha ng mga lupang ito ngayon? Ang sinumang maging ang bagong pinakamayaman sa Jiangxing. Maging ang pinakamayaman sa buong rehiyon ng Jiangnan. Ito. Napakahalaga ng bidding conference na ito. Nakasalalay dito ang buong pag-iral ng Song Group. Papa, at ikaw ay ipinagkatiwala lang ito sa akin at kay Ming. Kaya nga mahalagang ipagkatiwala namin ito sa'yo. Ang bidding ay hindi naman talaga tulad ng auction, laging sikreto ang mga presyong inihahain. Wala tayong kaalam-alam sa presyo ng mga kalaban natin, para tayong bulag na tumatawid sa ilog, magbakasakali. Pero dahil nandito si Xuan, hindi na problema ang mga yan. Ang original bidding ceremony ay dapat sana hawak ni Wanwan. Pero tungkol sa kanya, huwag na lang nating pag-usapan. Ang bidding conference na ito, ang aming Wang family, ang pinakamalaking kalaban, ay ang kanilang Song family. Basta't gusto mong tumulong. Kunin mo para sa akin ang RFP brochure ng pamilya Song. Dalhin mo sa akin. Ang aming pamilyang Wang ay makakakuha sa pinakamaliit na halaga at maging nag-iisang panalo. Sa oras na yun, para tapusin sila,
Madali lang yan, di ba? Kaya ko yan. Gagantihan ko sila. Napakagaling ng ideya mo. Determinado akong ibagsak si Song Yanwei. Ang matandang yan, magbayad ng kapalit, pati na rin si Song Chen. Huwag mo ring palalampasin. Lahat sila, babagsakin ko, luluhod sa harap ko at magmamakaawa. Wang Xiao, huwag mo silang palalampasin. Paano ako magiging marupok ang puso? Kung hindi niya tatanggalin ang kasunduan, paano ko malalaman kung gaano kakagaling? Iyon ay, ang babaeng yun, ay walang karapatang ikumpara ang sarili sa akin. Sino pa ba ang kasing diskarte mo? Nakakadiri. Sa bidding event, susubukan muna namin ni Aming. Pero napaka-importante ng bagay na ito. Wala rin kaming buong kumpiyansa. Gagawin na lang namin ang lahat ng makakaya namin. Tungkol naman sa iyo, huwag ka ring masyadong mag-alala. Kahit gaano ka-importante ang bidding conference. Hindi naman katapusan ng mundo kung mabigo tayo. Ngayong nandito ang master ng pavilion na ito, ang simpleng bidding conference lang, kung mabigo tayo, hindi ba parang hindi nire-respeto ang kakayahan ko? Minamaliit mo ako, gagong old master. Ngayong araw ipapakita ko sa iyo ang galing ko. Una, tingnan natin kung sino ang nanalo sa bid. Nako, Song Wanwan. Matapos mahayag ni Lolo, dapat magpakita ng konting pagpipigil. Hindi ko akalain na may masamang hangarin pa rin siya at plano pang kumilos sa bidding conference. Buisit, talagang hamak si Song Wanwan. Sa pagkakataong ito, hindi ko na siya muling palalampasin. Walang sino man ang makakapagbago ng anuman. Natalo sa bidding mula sa Song Group, hindi lang pinagkaguluhan ng Pamilya Wang ang kredito. Nakipagtulungan pa sa Pamilya Wang para tuluyang lipulin ang Song Group. Napilitang magsara. Ang master ay pinagpakamatay pa ni Song Wanwan. Ninakaw ang bidding documents ng Song Group. Hindi lang sila pumunta sa Wang family para mangagaw ng oportunidad. Nakipag-collaborate pa sila sa Wang family para tuluyang wasakin ang Song Group. Kaya napilitang mag-declare ng bankruptcy. Pinagpakamatay ni Song Wanwan ang veteran employee. Anong utang na loob ang mayroon ka sa kanila? Mas masahol pa sa hayop si Song Wanwan. Galit na galit talaga ako. Yung tipong sobrang galit. Dad, okay ka lang ba? Kayang maging ganoon ka walang puso. Taon-taon ng maingat na pag-aalaga kahit anong panahon. Hindi man biological na anak pero mas malapit pa sa isa. Wala bang halaga ang lahat ng iyon sa kanyang paningin? Okay lang, lumabas muna kayo. Paano naging ganoon ka walang puso si Song Wanwan? Naibenta pa niya ang sarili niyang kumpanya. Hindi ako nagulat. Si Song Wanwan ay talagang masamang binhi mula pa noon. Pero natatakot lang ako na malaman ni Dad ang totoo. Baka hindi niya kayanin. Iwan muna natin ang lahat ng iyon. Hindi naman balak maging trader ni Song Wanwan, di ba? Kung gayon, maghanda na lang tayo ng malaking regalo para sa kanya. Talagang si Song Wanwan ang nagnakaw ng bidding documents. Ang matigas ang ulo at walang utang na loob. Ang babaeng ito na si Song Chen at itong matandang to na si Song Yanwei. Hintayin nyo lang. Hindi ba ito ang dalaga ng pamilyang Song? Si Song Wanwan. Bakit siya sumama? Sa panganay na anak ng pamilyang Wang? Kanina pa sinasabi na magalang si Song Wanwan. At may angking kagadahang asal ng isang dalagang may pinag-aralan. Pero ngayon, pagmasdan mo ng mabuti, parang hindi naman karapat-dapat sa reputasyong iyon.
Ang bidding conference na ito, ang pamilyang Song at ang 4 na dakilang angkan, ay magkalaban sa bandang huli. Talaga nga, ikakasira ito ng aming prestihiyo. Magpapalakas ng loob nila. Ano ba ang alam mo? Ang aming pamilyang Song ay palaging kasama ang 4 na dakilang pamilya. Magalang ang pakikitungo sa isa't isa. Dahil lang sa mabait kong ate. Noon, harap-harapan niyang tinanggihan ang kay Sendong kay Jiwang, at pinili ang isang waiter bilang asawa, na ikinahiya ng todo ang pamilyang Wang. Kaya bilang nakababatang kapatid, ako na lang ang haharap para sa ate ko, para ayusin ang gulo. At ibalik ang reputasyon ng pamilyang Wang, ang relasyon ng pamilyang Song at ng aming pamilya. Paano ko hindi malalaman ito? Ang bait-bait mo naman. Dad, pinatigil mo ang posisyon ko bilang general manager, pero malaki pa rin ang utang na loob ko sa'yo. Kaya, gusto ko pa rin gawin, ang parte ko, para tulungan ka. Ate, ang padaskol-daskol mong pagpapawalang bisa sa kasunduan, para maalis ang mga hindi pagkakaunawaan. Hindi ako naiintindihan ng ate ko, iyon na nga ang isang bagay. At ginawa pa niya iyon sa harap ng maraming tao, para pagtawanan ako. Tatay. Kung galit sa akin ang ate ko, hayaan na, paano ka naman? Pero talaga bang dahil ampun ako, kaya hindi na ako pinapapasok sa venue, Kumusta na ang bidding sa conference? E-reject muna natin ang bid. HMPH, hayaang magsaya muna sila. Maghintay hanggang matapos ang bidding conference. Ang kahihiyan ngayong araw na ito, babayaran ko ng libo-libong beses. Itong bidding conference na ito, malamang matatalo ang Song Group. Talagang hindi na nag-iisip ng maayos si tatay. Paano mo naiwanan ang ganoong kaalagang bagay? Ipinagkatiwala pa sa ate ko at sa asawa niya. Ang napili niya, isang lalaking walang kwentang waiter ang naging asawa. Naiintindihan mo ba ang mga bidding documents? Ikaw. Tatay, huwag mo akong sisihin kung masyadong matalas ang salita ko. Ang Wang family, ang tunay na mananalo sa bidding conference na ito. Ang langit ng Jiangsheng ay malapit nang magbago. Tatay, hindi ka kasing galing niya. Ngayon, halika at makipag-ugnayan ng maayos kay Young Master Wang. Maaari pa kitang bigyan ng magandang salita. Ang bidding conference sa River City ay magsisimula na ngayon. Bidding conference sa Jiangsheng ay magsisimula na ngayon. May kabuuang 16 na kumpanya ang lumahok sa bidding. Ipapahayag ko na ngayon ang bid ng bawat kumpanya. Ang pinakamataas na bid. Ang siyang mananalong kumpanya. Pakitingnan ang malaking screen. Unang bahay. Ang pamilyang Lan mula sa 4 na dakilang pamilya, bid na 1.68 bilyong yuan. Sa kasamaang palad, ang pamilyang Lan ang unang na-eliminate. Sila ang may pinakamababang bid. Ang pamilyang Ming, isa sa 4 na pangunahing pamilya, bid na 1.7 bilyon. Out. Sa kasalukuyan, 16, 14 na ang na-eliminate. Ang pamilyang Wang na lang ang natitira. Song Group, alin nga ba talaga? Hintayin natin at tingnan. Mukhang hindi rin. Tulad ng sinabi mo, ang pamilyang Wang ang may hawak ng panalong kamay. Hoy, hawak-hawak ang pag-asa. Nasira ang pag-asa na iyon. Ang ganitong paraan ng pagkatalo, ang tunay na masakit. Sandali lang, sana kaya mo pang tumawa. Bigyan din kita ng payo. Huwag masyadong magpakalunod sa tagumpay. Magdudulot iyan ng kaparusahan. Tingnan natin kung sino ang unang magdurusahan. Sunod ang Song Group at ang pamilyang Wang ay magpapahayag ng kanilang mga bid. Kami ang mananalo ngayon. May iba ka pa bang gustong sabihin? Hayaan mong sabihin ko sa'yo. Ikaw ngayon ay itinuturing na. Lumuhad at magmakaawa ka sa akin. Hindi ko na kailangan iyon. Gusto ko lang panoorin kayo. At ang inyong walang pag-asang makabangon. Gusto mong sabihin. Hayaan mong sabihin ko sa'yo. Sa tingin ko ngayon, lumuhad ka at magmakaawa sa akin. Hindi ko na kailangan yon. Gusto ko lang panoorin kayo. At ang inyong walang pag-asang pagbabaliktad. Sa panahong ganito, anong pinagtatawanan mo? Wang Xiao. Ang pamilyang Song. Walang kukonsintihin. Gusto kong makitang bumagsak sila, bubuho ang Song Group. Tapos isa-isa, daraanes ng masakit na kamatayan. Huwag kang mag-alala, Som Chen Chen. Walang sino man ang nangahas tumanggi sa akin. Ikaw lang ang nangahas tumanggi sa kasunduan sa pagpapakasal ko. Gagawin kitang mabuhay ng mas masahol pa sa kamatayan. Sa buong buhay ko, mabubuhay ako sa pagsisisi.
Ikaw, tao, ano ba talagang pinagtatawanan mo? Tinatawanan kita sa pagiging taksil at manira sa loob. At hindi ka pa nakakaramdam. Dilat ng mabuti ang munggong mata mo. Tingnang mabuti. Kung sino talaga ang may mas mataas na taya. Akala ko espesyal ka. Kaya, hindi matanggap ang katotohanan ito. Nababaliw na, HMPH. Siyempre, ang aming pamilyang Wang, ang nagtaas ng taya. At mas mataas lang sa inyo, ng 1 piso. Ano sa tingin mo, mula sa langit, ang pakiramdam ng pagkahulog sa impyerno? Ito ay, pang-umpisa pa lang. Dad, may pagsisisi ka na ba ngayon, sa hindi pagpili sa akin? Kundi ang paboran itong, walang kwentang tunay mong anak na babae. Ang Song Group ang nag-alok ng pinakamataas na taya, sa 2 bilyon at 2 dolyar. Matagumpay na nanalo sa pagtaya, bigyan natin sila ng palakpak para batiin sila. Paano ito nangyari? Ang Song Group ang nag-alok ng pinakamataas na bid, sa 2 bilyon at 2 dolyar. Matagumpay na nanalo sa pagbid. Bigyan natin sila ng palakpak bilang pagbati. Paano ito nangyari? Ano ang nangyayari? Ikaw ba ang nakipagsabuatan sa pamilyang Song para lokohin ako ng magkasama? Hintayin mo lang. Wala ako, Ginoong Wang. Paano kaya nangyari yun? Nasa panig mo ako. Paano ako makikipagsabuatan sa pamilyang Song para lokohin ka? Anong nangyayari dito? Hindi ko rin alam. Ikaw talaga, Song Chen Chen. Pinagsuhulan mo ang mga tauhan. Gusto kong i-report. Ang bidding conference na ito, may daya ito. Ito sila, solo performance ng Song Group. Ang binibining ito, ang aming bidding conference, ay patas at walang kinikilingan. Talagang walang, anumang kalokohan. Kung magsasalita ka pa ng kung ano-ano, may karapatan kaming habulin, ang iyong pananagutan sa batas. Walang black box operation. Paano kaya nangyari yun? Malinaw na hinamon ko sila, ang tender ng Song Group. Ninakaw ko at tiningnan, ang nakalagay na halaga doon ay, eksaktong 20 bilyon. Paano biglang nagbago ang lahat? Ano, Song Wanwan, ninakaw ang sariling bidding documents para ibigay sa pamilyang Wang. Nagtataka ako kung paano nag-alok ang pamilyang Wang ng 200 milyon at 1 piso kung hindi dahil kay Song Yanwei na nag-ampon sa kanya. Malamang si Song Wanwan ay matagal nang namatay sa gutom. Hindi lang siya nagpapasalamat sa kabutihan. Sinisiraan pa ang nagpalaki sa kanya. Paano kaya magkakaroon sa mundong ito ng ganoong kasuklam-suklam na tao? Mas masahol pa sa hayop. Ang taong katulad niya, nakakadiring tingnan. Umalis ka dyan. Leyes, lumayas ka. Hindi ganoon ang nangyari. Kasalanan ito ni Song Chen Chen at ni Song Yanwei rin. Dahil lahat ito sa kanya, pinapaboran niya ang sarili niyang anak. Hay nako, si Song Chen Chen ay hindi man lang 100,000 bahagi ng akin. Pero ayaw mo pa rin ipasa sa akin ang Song Group. Kung hindi dahil sa inyo na nambubuli sa akin ng magkakasama, maaari bang gawin ko ang ganitong bagay? Hanggang dito na lang ang lahat. Tingnan natin kung paano kita asikasuhin. Nakakagalit talaga ito sa akin. Umabot na talaga sa ganito. At puno ng kasinungalingan. Tingnan natin kung paano kita aasikasuhin. Sabihin mo ang totoo para makaalis ka. Oo, naiinggit talaga ako kay Miss Song. Bakit siya ang tagapagmana ng pamilya Song? Ako'y isang batang ligaw na ayaw sa akin. Kaya kailangan kong mag-isip ng lahat ng posibleng paraan. Gumawa ng lahat ng klase ng masasamang bagay. At saka ay paratang sa kanya. Ha ha ha. Oh. Tungkol naman sa matandang iyon, si Song Yanwei, ang tanga-tanga mo talaga. Para protektahan ako, ang kanyang ampon na anak, mabilis siyang magalit at manakit sa sarili niyang anak na tunay, kahit na pinalaya sa sarili nilang tahanan. Kaya naman, ito ang kapalaran na inyong dinulot sa inyong sarili. Nakuha nila ang nararapat sa kanila. Sun Yaoi, kung alam mo ang ikabubuti mo, mas mabuting gawin mo ang lahat ng sinasabi ko. Magpakabait ka, at iabot mo sa akin ang Song Group. Kung hindi, kahit ikaw ay mapapalayas kasama. Puntahan mo ang sarili mong anak at maging mga pulubi kayong magkasama. Ha ha ha. Hindi. Hindi iyon ang sinabi ko. Maaari akong magpaliwanag, mga kasama. Maaari akong magpaliwanag. Bastos. Inampon kita dahil sa kabutihan, pero binalikan mo ako at kinainan ako ng paa. Paano kaya nangyari? Pag-ampon sa isang walang pusong nilalang, tama si Kian Kian. Isa kang likas na kontrabida. Pinagsisisihan ko talaga ito. Dapat ay naniwala ako sa mga salita ni Kian Kian noon pa. Dahil sa'yo, napasakit ko si Kian Kian ng labis na hirap. Tatay, ganap itong magsasaka at ahas. Hindi nito malalaman kung paano magpasalamat. Hindi sulit na magalit sa ganoong klaseng tao. Hindi na kailangan. Dapat natin siyang isuko ng direkta sa enforcement team. At iyon na ang sapat.
Song Wanwan, ikaw ay pinaghihinalaang nagnakaw ng company secrets, nagsagawa ng malisyosong kompetisyon sa negosyo, at seryosong lumabag sa batas. Ngayon, ikaw ay dapat arestuhin, mangyaring makipagtulungan. Hindi ako pwedeng makulong. Kapag nakulong ako, tapos na ako. Mahal na hari, iligtas mo po ako. Iligtas mo ako. Umalis ka sa harap ko. Kung alam ko lang noon, napakawalang utang na loob mo pala, hindi na kita papansinin. Siya lang ang may gawa nito, wala akong kinalaman dyan. Arestuhin ninyo siya. Ang ganitong klaseng tao dapat habang buhay nakakulong. At ikaw rin ay pinaghihinalaang nagnakaw ng mga sekretong pangnegosyo. Sumama ka rin sa amin. Kayong dalawa, hulihin ninyo siya. Dad, alam kong nagkamali ako. Patawarin mo po ako. Tito, subukan mong tingnan ang sitwasyon sa ibang anggulo. Ang mga taong tulad ni Song Wanwan ay hindi magsisisi hanggang sa araw ng kanilang kamatayan. Hindi mo kailangang malungkot dahil sa kanya. Lahat ng ito ay dahil kay Song Wanwan. Ay kanyang sariling kasalanan. Walang kinalaman sa iyo. Para sa mga krimeng kanyang nagawa, baka sa susunod na buhay, sa kulungan niya ito gugugulin. Sapat na panahon para magmuni-muni at makaunawa siya. Tito, at meron ka ring sina Tian at Swan. Nanalo tayo sa bidding. Mas magiging maayos lang ang lahat sa hinaharap. Ako. Ang ibig kong sabihin, itong si Swan ay halos nakakapagsalita na. Tatawagin mo ba akong Tito? Kailan ba ito matatapos? Dad, yan ang tama. Ako ay isang hangal na lolo. Parang mayroon ka ring isa o dalawang katangian. Inan, ano nang ibig mong sabihin sa isa o dalawa lang? Puro katangian ang meron sa buong katawan ko. Ang lolo mo, ha? Siya ang pinakamayaman sa Jiangcheng. Ha. Dad, naririnig mo ba ang iniisip ni Swan? Naririnig ang iniisip ko? Anong ibig mong sabihin? Hindi pwede. Sina mama at papa. Pati si lolo lagi ninyong naririnig ang mga bulong ko. Di social death na ako? Paano na ang Tianjin Pavilion sa hinaharap? Ang dignidad ng Pangulo ng Pavilion? Tulong hindi!